We are now live. Okay, sige, go brother. Back. Ang tanong ko ngayon, brother. Tama lang ba yung, madami kasi akong plano, tama lang ba na pag nagtrabaho ako, ang ipa-priority ko lang is bahay, tapos yung kasama ko sa bahay na iisa at tatay ko, at magdamot ako sa iba? Diretso, hindi ko siya mako-consider na pagdadamot pag binubuo mo sarili mo eh. Hindi siya pagdadamot. Pero alam mo, nagkakalituhan kasi dyan sa konsepto ng pagdadamot eh, 'di ba? Ano ba ang ibig sabihin ng pagdadamot? Ayaw mong gastusan yung mga bagay na nararapat mong gastusan na may kinalaman sa kapwa-tao mo. Pero kung hindi mo naman dapat gastusan tungkol sa ibang tao, hindi consider na pagdadamot yun. Halimbawa, magulang mo, bata pa, ayaw mong gastusan ng magulang mo, pansamantala habang bata pa ang magulang mo, na bata ka pa rin naman at nagpipilit ka pang mag-invest sa sarili mo. Kasi obviously, hindi ka nakapag-aral at ang ibig sabihin nun, malamang mababa ngayon magiging sweldo mo, bumubuo ka pa ng sistema sa sarili mo para makagawa ng mas marami pang pera. Hindi pagdadamot yung kung pansamantala hindi ka muna maglabas ng pera. Versus labas ka ng labas ng pera, lahat na lang ng pera mo inilalabas mo. Tapos ang nagiging ending, ikaw pa ngayon ang kawawa, tapos ikaw pa ang masama pag wala ka na mailabas na pera. Diba? Hindi pagdadamot ang tawag doon. Ang tawag doon, pagiging masinop. Kasi kung hindi mo naman kailangang maglabas ng pera, bakit ka maglalabas ng pera? Para sa kapritsyo nila? Eh alam mo namang ang konti lang ng meron sa'yo. Ikaw mo ang konti ng meron sa'yo, unahin mo munang magparami muna ng meron sa'yo. Para pag tuloy-tuloy na yung pasok ng pera, o hindi ngayon, tsaka ka ngayon maggalante sa kanila. Hindi pagdadamot ang tawag doon. Tawag doon, pag-allocate ng pondo sa nararapat. Kasi boss, hindi naman kahit walang trabaho, nakakabayad naman ako ng bills gamit yung trading. Pero ayoko naman siyang gawin na, ayoko umasa sa kanya kasi hindi naman siya permanente. Tapos, bala ko mag-ipon, magawa ng negosyo. Kasi magaling talaga ako sa pera. Hindi sa pagbubuhat ng bangko, pero magaling ako sa mga sales talk na napagtrabaho na ako sa ganun. Bala ko, kasi sa mga kamag-anak, pagka tinulungan ko yung mga yan, parang pakiramdam ko yun. Pagka ako na kailangan ng tulong, parang feeling ko iiwan ako sa area nga. Kasi nakita ko sa ate ko eh. Ganun nga. Congratulations, nakuha mo na sistema. Pero ingat ka lang, dahan-dahan ka lang kasi bata ka pa, dahan-dahan ka sa kaarogantehan nung para sabihin mo na magaling ka sa sales talk, bla bla, hindi mo nga mapatanggap yung sarili mo sa trabaho, magaling ka na kagad sa sales talk. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung magaling ka sa sales talk pero hindi ka matanggap sa trabaho. Hindi mo man lang ma-sales talk kahit na sino para tanggapin ka. Paano magaling ka sa sales talk nun? Diba? Kasi boss, sabi mo nag-a-apply ka araw-araw, hindi ka matanggap sa trabaho. O ano, asan ngayon ang galing mo sa sales talk? Sabi ko nga, dahan-dahan lang sa pagka-arrogante. Dahan-dahan sa taas ng tingin sa sarili. Mataas ang tingin mo sa sarili mo eh. Akala mo meron kang skill para magnegosyo. Akala mo meron kang skill para sales talk. Akala mo lang yun, brad, pero tingnan mo, wala ka resulta. Magkaiba ang akala mo sa kung ano man yung sinasabi ng merkado. Kaya tama talaga sabi ni Solomon eh, purihin ka ng iba, wag ng iyong sariling labi. Ibang tao dapat pupuri sa'yo, hindi sarili mo. Eh, tingnan mo, pinuri mo yung sarili mo, tapos wala ka naman resulta sa pagpuri mo sa sarili mo. Ano ngayon na napala mo? Wala, nagyabang ka lang. O tapos, ano resulta ng pagyayabang mo? Yan na ngayon, hindi ka makakuha ng trabaho sa kayabangan mo. O, diba? Ayun. Kaya sa'yo kung humingi ng advice eh. Ayoko nang paka-plastikin ako. Ganyan yung gusto kong, yung pinapamukha sa akin na, tama lang ba yun? Ganyan, parang natutuwa pa ako. Nahulog tuloy. Kinakain ko nahulog. Tama lang ba ganyan, boss, na tumatanggap ka ng pagkakamali, natutuwa ka kapag kinakorek ka ng ibang tao? Yeah, the only way for you to be able to fix any problem is to accept that there's a problem. That's the first step on fixing any problem. Yun ang pinakaunang hakbang sa pag-ayos ng problema. Tanggapin mo muna may problema. Kahit ano pang may sakit ka, pag hindi mo tanggap na may sakit ka, malabo sa sabaw ng pusit na gumaling ka kapag kailangan ng medical intervention. Diba? Hindi mo matanggap na may sakit ka eh. Bawa, naninilaw yung mata mo. Diba? Sabi sa'yo ng mga kaibigan mo, baka may hepa ka, pa-check up ka. Hindi, wala akong sakit. Hindi, wala akong sakit. Namamayat ka na, may cancer ka pala. Hindi mo matanggap na may cancer ka kasi ayaw mo magpa-check up. O hindi mo matanggap yung posibilidad na may cancer ka kasi ayaw mo magpa-check up. Gagaling ba cancer mo? Diba? Sa akin, tama yun. Yung konsepto na tinatanggap mo yung kamalian mo. Mas maigi pa nga yung, diretso, mas maigi pa yung sinasabi ng mga tao yung pagkakamali mo, maiko-correct mo yun. Kaysa pinupuri ka ng mga tao sa mga tamang ginagawa mo.
Kasi yung pagpuri, halos wala naman masyadong pakinabang yun eh. Wala, consistency lang, ganun. Pero yung pagkukorek sa mga pagkakamali, sobrang importante yan. Kasi minsan yung mga pagkakamali, sapat para ikalubak mo tapos hindi ka na makaahon ulit eh. Follow-up question. Last na tanong na ako, boss. Okay. Last na tanong na ako, boss. Okay. Pagkatapos ba nito, ng Project 1M, di ka na magla-live ulit? Lagi naman ako magla-live hanggang mamatay ako. Mga kapwa-tao natututo eh. Diba? Umaayos ang buhay ng mga kapwa-tao. So pananatilihin ko tong sistema na to kasi gumagana to sa mga kapwa-tao ko. Diba? Yun lang, boss. Maraming salamat sa pag-correct. Sige, At bro. sana ma-apply ko rin sa sarili ko na ganun. Hindi sinasana yan, brother. Tinatrabaho yan. Pag sana ka Sige, ng boss. sana ka ng sana, hindi mo tinatrabaho, wala pa rin mangyayari sa buhay mo. Sige, boss. Maraming salamat. Thank you, brother. Bye-bye. Good morning. Good morning. Ang hap ng tong pistachio na to. Pistachio ba to? Thank you. Sarap. Puro maliliit nga din. May kasyo na dito din. Almond. Puro ganyan lang. Good morning, Von. Taga saan ka? Good morning, sir. Good morning. Ano tanong mo, brother? Taga saan ka? Dito ako ngayon sa Macau, sir. Sa akong OFW. Okay. Good. Ayos. Ano tanong mo, brother? Sa ngayon, sir, naguguluhan lang ako. Magulo talaga isip ko ngayon. Nyari. Na, Ako rin, naguguluhan. Wala kang signal. Hindi kita marinig. ngayon, Nagpuputol-putol ka, brother. sir, okay na? Yeah, okay, okay wala na. signal. Okay, ayos na, ayos na. Go. Huwag ka nang gagalaw. Ayos na yan. Mabisa na yun. Ayun, sir, meron akong patapos na kontrata ko ngayon dito. Ilang buwan na lang. Okay. Siguro 2 o 3 na lang. Ngayon, may naiwan akong pangarap doon sa Pilipinas. Which is, yun naman talaga yung pinaka-goal ko kung bakit din ako nagpunta rito. Ayun, sir, ngayon medyo naguguluhan ako kasi hindi ko naman naranasan yung iba o yung mga pangkaraniwan na nararanasan na problema ng ibang OFW sa pamilya o sa mga kamag-anak. Kasi kahit papaano naman, maayos naman yung naging pamilya ko. Napunta ako rito. Regular, tumatawag sila sa akin. May pera o wala, okay sila. Ngayon, nagugustuhan ko na rin yung mga, alam mo yun, yung mga pagtulong, yung, hindi naman, sa akin hindi naman ganun kabigatan. Yung obligasyon, kahit pa paano, nagugustuhan ko na rin na makatulong sa kanila. Ngayon, ang problema ko, sir, ngayon, naiipit ako sa sitwasyon na, alam mo yun, kung ano nauunahin ko ngayon. Yung obligasyon, yung naiwan kong pangarap sa Pilipinas na, gusto ko kasi maging negosyante talaga eh. Nandun talaga yung focus ko, nag-aaral pa lang ako, ayun na talaga focus ko nun eh. Magkano pera? Nung nag-aaral ako, sir, ngayon, sir, meron naman ako ipon na mga 200,000, sir. Maliit yan. Kaya, Okay. Ano ba negosyo? bila pa mula. Ayun, sir, nagsisimula ako ngayon pa konti-konti sa farming, sir. Malaking puhunan ng farming. Yan nga po, sir. May nasimulan ka na ba? Ngayon, po, sir, ngayon po, nagsimula po ako sa RIR Chicken, sir. Nakarami ka na? Tapos, nagpaparami pa rin po, sir. Hindi ko pa po ibinebenta, pinaparami ko pa rin po. Tapos ngayon, sir, meron akong paparating na baboy, sir, na alagaan pa lang din. Na nabayaran mo na lahat yung mga yon? Yung chicken, sir, okay na. Yung baboy, hindi pa kasi paparating pa lang din siya eh. Magkano yung baboy? Mga, sir, siguro, nakapondo ko daw ng 100 to 150. Tang, ina. Pag uwi mo ng Pilipinas, may 200,000 ka lang. Ubus ngayon yung pera mo. Lagatok. Yun din, sir. Yun din talaga iniisip ko. Pwede mong, teka, baka pwede mag-back out ka muna ron sa masyadong maraming gastos tungkol sa baboy.
bawas muna. Kahit mga 75,000 lang muna sa 200,000. At least meron ka pang pondong pampaikot. Kasi ang mahirap niyan, puta, kailangan mo ng maraming bagay tungkol dyan, tapos hindi mo kayo masustentuhan. Kasi papakainin mo pa yung mga baboy na yan eh. Hindi naman yung pag-ibig sa'yo ng baboy, dispatch na kagad, papakatay na kagad. Kulang yan, brother. Kaya mo, kulang na kulang yan. Papalakihin mo pa yung baboy, siguraduhin mo munang okay yun, healthy yun, walang problema, walang sakit, hindi ka ma-ASF. Kasi pag na-ASF ka dyan, tangina, tibay mo na lang talaga, iyak ka talaga, lagatok ka talaga dyan pag namatay lahat ng baboy mo dahil sa African swine fever. Usong-uso yan ngayon. Sir. Pero sir, ano siya, parang pondo ko lang doon na 100 pero totally talaga mga 50 lang yun sa akin doon kasi meron, ngayon, kumbaga ngayon ako lang magpapauna ng pera kasi yung pera nung kasama ko, sure naman na by September pa. So bali yung kalahati ito mabalik mo sa akin. Isa pa. Talagang tosyo kami. Huwag ka makikisosyo kahit kanino pag hindi mo alam ang ginagawa mo sa negosyo, brother. Lalagatok ka dyan. Yan ang pinakamabilis na paraan para mag-away kayo kung sino mang kasosyo mo. Kahit yung kasosyo ko, sir, siya yung pinaka, yung may alam doon. Na talagang totally may alam, sir. Kasi tinan mo, kung talagang totoo may alam yan dyan, at talagang kumikita siya dyan, aani naman yan 50 mil mo. Gabarya-barya lang naman yung 50 mil kapag hog racer ka at malaking hog racer ka eh. Hindi ko maintindihan yung concept. Sir, tama lang. So sa akin, natatakot ako na baka niloloko ka lang yung business partner mo. Kasi tiyan mo, kung meron mga hog racer dito, diretsahan lang ha. Tiyan mo, yung mga hog racer ng general, malaki ang kinikita ng mga yan. Ngayon, ano ibig sabihin ng malaki kinikita? Ibig sabihin, yung 50 mil mo, barya yan para sa hog racing. Bakit naman kailangan pa niya na 50 mil mo para magpaikot ng sarili niyang negosyo? Hindi ko mag-gets yun. Ako natatakot para sa'yo, brother. Kasi kayong mga OFW, puta, kadiwat kanan, pinagdululoko lang kayo ng mga tao. Kaya makikib-business partner daw, ganun, putang ina. Wala ka namang kamali-mali, iskamin ka lang pala ng putang inang business partner mo. Diretsahan lang. Maraming tumatarget sa inyo. Kayong mga OFW, masyadong maraming tumatarget sa inyo. Walang mas safe kaysa sa konsepto na ikaw yung gumawa ng sistema, wala kang ka-business partner, solo mo lang, minamaneho mo, wala ka na sa ibang bansa, dito ka sa Pilipinas, tapos kung lumaki, good. Kung malugi, ikaw lang mag-isa. Pero at least hindi sasama loob mo, natangin na kinuha ni ganito yung pera ko, tapos ngayon hindi na ako makabalik sa abroad. Ingatan mo sarili mo ganun, brother. Diretso, back out ka na dyan. Kasi yun pa nga lang, pagpapalaki pa lang ng manok, hindi mo na mapagkakitaan eh. Overexposure ang nangyayari sa'yo dyan, brother. Tangina, over-diversification. Hindi ka pa nga kumikita sa isang sistema, gusto mo na kagad magkaroon ng pangalawang sistema, tapos hindi mo alam kung gagana yun kasi yung business partner mo yung nakakaalam. Putang inang yan. Brad, delikado ka masyado dyan, overexposure yan. Diretsahan, tigilan mo yung tungkol sa baboy. Palakihin mo yung mga manok, siguraduhin mo nakikita ka muna ron sa mga manok, tapos tsaka ka ngayon magparami ng mga manok, tapos siguraduhin mong marami ka nang kinikita sa manok. Kasi tinan mo, may mga negosyo naman diretso ha. Tinan mo, katulad nun sa akin, sinigang na baka. Nakita mo paano ko minamaneho sinigang na baka? 2 piraso lang minun ito eh. 2 piraso lang, hindi ako para ma-over diversification na may branch ako dito, may branch ako doon, may branch ako rito, may branch ako doon, may branch ako sa kung saan putang inang dami-dami branch. Di ba? Pwede na ako mag-branch out, brother. Sa kalahating milyon na yung pera eh. Pwede na ako mag-branch out nito. Pwede nga akong magpa-franchise nito kung matripang ko lang eh. Diba? Paparehistro ko nga lang muna, tapos ayusin ko muna lahat ng legality. Pero ang bottom line yan, kaya na ng sistema na mag-branch out, kaya na ng sistema na magpa-franchise, kaya ko nga magpa-investor eh. Pero tinan mo, hindi ko ginagawa. Bakit? Overexposure, matotrouble ka. Dahan-dahan ka lang sa expansion, brother. Yung sa'yo nga, hindi pa kumikita, ina-expand mo na kagad. Dina-diversify mo, fuck. Wow. Delikado, brother, overexposure ginagawa mo. Yan ang pinakamabilis na paraan para lugi ka na nga sa manukan mo, niloko ka pa sa babuyan mo. Dahan-dahan ka lang, brother. Nagmamadali ka. Huwag mo kakalimutan. Yung mga tao nagmamadaling yumaman, nahuhulog sa samot-saring tuksong haling at nakasasama. Dahan-dahan ka lang, brother. Baka niloloko mo sarili mo, akala mo yan ang pag-asenso. Kailangan maraming business. Putang ina. Huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabing kailangan 7 streamlines daw ang income nyo. Diretsahan, ingat ka ron. Isa-isa lang Pilipinas. Isa-isa lang. Huwag ka magpapaloko doon sa mga nagsasabing kailangan sobrang daming streamline ng income. Hindi pa nga kumikita yung isang streamline ng income mo. Hindi pa nga stable yan eh. Wala ka pang kita, walang stability dyan, tapos nagpapangalawa ka na kagad. Yan ang pinakamabilis na paraan para yung dalawang negosyo mo, balik ka na naman uli sa abroad.
Walang tatalo sa dahan-dahan. Nakita nyo kung paano ko minaneho to. Nakita nyo, nagsimula ako sa Tondo, piso lang yung dala ko, nagbabasura ako, nagbabalat akong tareta. Paglipas ng 2 linggo, nagpondo ako para yung nanay nung kasama ko makapagluto, tapos inilalako nila. Paglipas ng ilang araw, ako rin nakikilako na rin ako, tapos ang dami na naming naglalako, hanggang nag-end up ng almost 30 mil yung pera, isang buwan lang. Magkano lang pinuhunan namin dun? Naglalako kami, nangangatok kami ng pinto ng mga tao para bumili sila sa amin ng agahan. Eh yung gusto mo, imagine mo, yung gusto mo maging kapitalista ka kagad nang napakabata mo pa, napakaaga rin, overexposure ka, overdiversification ka, ang pinakadulo niyan, napirat na nga yung manukan mo, niloko ka pa sa babuyan mo. Dahan-dahan brother, diretsahan na, ako ito, consider mo na to as advice. Bilang nakakatandang kapatid, iurong mo yung babuyan, focus ka sa manukan. Urong mo yung babuyan. Lolokohin ka lang yan. Kung talagang magaling siya sa pagbababuyan, aanhin niya yung 50 mil mo. Tignan mo, parang katulad na to. Wala akong alam sa pagluluto Wala akong alam sa pagluluto ng pang-production, na pambenta na talaga. Wala akong alam dyan. Pero inaral ko ng husto. Magpapa-invest ba ako sa dito halaga 50 mil, may 450,000 ako. Aanin ko yung 50,000 mo, may 450,000 ako, dito ko kinita Aanin ko yung 50 mil mo. Diba? Kung magpapa-invest ako dito, milyon na ipapa-invest ko, pero hindi ako interesado sa ganun. Bakit? Puta, hindi ko naman gusto to Hindi ko gusto yung pagluluto. Hindi ako interesado dito sa negosyo ng pagluluto. Pero dahil nagustuhan na nila Masaya, nagustuhan na nila Francis, sila yung nagluluto Mas maligaya sila rito O hindi, sige, alang-alang sa kanila para may hanap buhay sila. Itutuloy ko na lang tong Project 1M. Itutuloy ko yung konsepto ng pagluluto ng sinigang na baka kahit hindi ko talaga gusto talaga tong diretso, hindi ko talaga gusto yung pagluluto. Lalaki ako Ayoko nagluluto, ayoko naglalaba. Ayoko yan, hindi ako interesado sa ganyan. Ang interest ko, siguro, kung pinagbigyan nga siguro ng Pilipinas na maging buting tingin na lang ganun. May mekaniko ako, ganun. Kasi may ko may konting kahit pa paano may konting alam ako sa pagmemekaniko Hindi ka lang masyado magaling. Pero pwede akong maging magaling na mekaniko. Kasi yung parehas sa sistema lang Project 1M, tatabaan mo utak mo, tatrabahuhin mo ng gusto, tapos pag-iipunan mo ng gusto. Hindi lang naman tungkol sa pera yan Tungkol din yan sa taba ng utak Tinabaan mo yung utak mo, nag-research ka ng gusto. Sinipagan mo ng gusto sa pag-research. Tapos nag-iipon ka ngayon ng karunungan. Kasi pwede namang pagkatapos mong ayusin yung isang problema sa kotse, kinalimutan mo na kung paano mo naayos yun. Hindi mo iniipon yung karunungan, hindi mo tinatandaan yung mga problemang maliliit na nare-resolba. Hindi ka rin nagtatanong-tanong sa mga tao, tapos magtanong ka man, nakakalimutan mo din kagad. Pero diretso, overexposure yan brother. Iurong mo yung baboy. Iurong mo. Tangina, kawawa ka dyan, dudurugin ka lang yung tao na yan. Ako naman, nagtataka doon sa putang inang yun, kung sobrang galing mo pala sa pagbababoy yan, ba't kailangan mo 50 mil ng iba? Ba't hindi ikaw magpondo ng sarili mo? Ako nagtataka ron. Magaling ka pala sa baboyan. Ikaw pala nakakaalam dyan. Sobrang tindi mo pala. Sobrang lupit mo pala. Ba't hindi ka kumikita? Bakit? Hindi ko maintindihan, nakaanin mo yung 50 mil itong OFW. Tangina, diba? Diretso, ako pakiramdam ko, maaaring mali ako. Sabihin mo lang judgmental ako. Pero pakiramdam ko, niloloko ka lang yung tarantadong yan. Pakiramdam ko talaga, niloloko ka lang yan. Sir. Diyan mo, sagutin ko lang tong bobon to. Sabi ng skyscraper aanin daw 50k tapos pag di ako nagbayad sa pares mo nagagalit. Ulol ka bobo ka kasi lintik ka Siyempre, pag bumili ka, dapat magbayad ka. Ano gusto mo, makuha mo ng libre yung produkto? Bobo talaga tong putang inan to. May mga tao talaga, sobrang bobo talaga. Hindi naman pinag-uusapan dito yung produktong binili. Ang pinag-uusapan dito, pag i-invest nito 50 mil. Mag-i-invest siya ng 50 mil sa babuyan na ibang tao magmamaneho. Bobo ka talaga, putang ina. May mga tao talaga, bobo. Napakatatanga. Napakatatamang klase ng mga tao nito. Sino ba nagpanganak sa inyo? Bakit ba kayo pinanganak sa mundo? Nagtataka ako sa inyo. Nagtataka ako sa mga magulang ninyo na hindi pa dapat nag-aanak. Naglalabas ng mga bobong tao. Ayan ngayon ang epekto nandiyan sa comment section ko. Tangin ng mga tao yan. Lap trip ang puta. Anyways, follow-up question, brother. Ayun sir, nakuha ko naman na yung pinaka gusto kong makuha, which is yun. Yung overexposed nga ako sa ganung business o sa ganung pag-iisip. Kasi kung hihimayin pa natin yung kumbaga yung naging usapan namin sa tao, medyo magiging komplikado na yun. Ngayon sir, ang pinakatanong ko na lang,
yung pinaka-wise na desisyon sa ganitong naiipit ako sitwasyon, pangarap ko, obligasyon ko. Ano yung obligasyon Yung mo? pinaka- Medyo lumipad yung utak ko kasi ang sarap kasi nitong pistachio eh. Hindi naman siya totally obligasyon kasi nandito na rin ako, sir, sa punto na nagugustuhan ko na rin na nakakatulong ko sa pamilya ko na ayun, talagang gumaan naman buhay namin pag Anong ibig nandito ako. sabihin ng tulong? Yun, na kaya ko pag-aralin na kapatid ko, tapos yung magulang ko, Hindi mo di naman nila ibinibigay sa akin yung obligasyon na yun, pero kaya ko naman. Hindi naman siya totally kinukuha mo yung din. obligasyon sa Nakakapagbigay-bigay lang ako, ganun. Okay. Pag kinukuha mo yung obligasyon sa isang tao, gagawa ng bago obligasyon yan, tapos sasaksak ulit sa'yo. Cycle of dependency. Pero ko naman sila, hindi naman talaga naging ganun. Kung baga bigay ako kung kailan ako gusto magbigay, wala namang problema kung hindi. Parang Ito ganun. problema. Ang aga mong nag-abundant mode. Kung tawagin nila yan, abundant mode yan eh. Yung galante ka masyado. Ang problema mo sa pagiging galante, nang OFW ka, mauubos ka pag uwi mo ng Pilipinas. Nagagalante kasi kayo nang hindi pa sustainable yung sistema ninyo. Ngayon, magkakaproblema kayo pag uwi nyo ng Pilipinas, balik uli kayo sa wala, tapos ngayon, ngangat-ngating ka na ng mga kamag-anak mo na sinanay mo na sa cycle of dependency. Ikaw na ngayon ang masamang tao pag hindi ka na makapaglabas ng pera. Tanong natin sa mga OFW dito. OFW, naranasan nyo yun, yung pakiramdam na galante ka naman sa kanila, ang yabang mo pa nga lahat ng problema nila, nare-resolve mo eh. Gamit yung pera mo, nakinita mo sa ibang bansa, tapos pag uwi mo sa Pilipinas ngayon, wala ka ng pera, naubos nila, tapos ngayon, galit pa sila sa'yo. Nakakala nila, pinagdadamutan mo sila. Tinan mo, basahin mo ngayon yung comment. Ang dami oh. Tama, ang dami. See? True, totoo, true. Oo, boss, totoo yan. Oo, totoo. See? See? Ang dami niya, no? Tumpak, OFW. May mga Middle East dyan. May mga nasa Europe. May mga nasa Amerika. Basahin mo, ang dami, oh. See? Yan mismo. Pruweba ko sa'yo. Ang aga mo nag-abundant mode, brother. Ang aga mo nag-abundant mode. Akala mo nakakatulong ka. Baka, oo, nakakatulong ka. Baka. Pero ang problema, ipapasok mo sila sa cycle of dependency. Lahat sila nakaasa na sa'yo. Tapos pag naubos ka, mukha kang tanga. Ang mabigat pa niyan, ikaw pa yung masama. Kala nila, pinagdadamutan mo na sila. Nakapag-abroad ka lang, kala mo para kang langaw nasa ibabaw ng kalabaw. Akala mo mataas ka pa sa kalabaw. Ganyan magsalita mo ngayon. Yumabang ka, nakapag-abroad ka lang. Yumabang daw. Sa kanila pala, para hindi ka mayabang, dapat ibigay mo yung pera mo sa akin. Para hindi ka mayabang, bigay mo pera mo sa akin. Yan, hindi ka mayabang. Nangina. Follow-up question, brother. Yeah man, sir. Titingnan ko lang kung ano talaga yung pinakamagiging wise na decision ko kung sakasakali. Ito, wise decision. Consider this as opinion. Opinion ko ito, hindi ito payo. Opinion ito. Una, titigilan ko yung pamimigay ng pera sa mga kamag-anak. Bakit? Wala ka pang sustainable na sistema para mamigay ka ng pera. Pag ikaw, naglalakad ka, na bali binti mo, baka hindi ka saluhin yan. Baka kapag kailangan ng 1 milyon para iuwi ka sa Pilipinas dahil may problema ka dyan sa abroad o may kaso ka dyan, baka hindi ka kayang tulungan ng mga kamag-anak mo. Hindi sustainable yung konsepto na namimigay ka ng pera sa Pilipinas habang OFW ka. Hindi yan katulad ng pagtatrabaho sa Pilipinas na may malaki kang sweldo sa Pilipinas. Okay lang kahit tumulong ka ng tumulong. Bakit? Kasi stable yung trabaho mo dito sa Pilipinas. Pag nasa abroad ka, nakakontrata ka dyan, uuwi ka ng Pilipinas. Pag uwi mo ng Pilipinas, puta, babalik ka sa bola, brother, pag ganyan pa rin ang lifestyle mo pag uwi mo ng Pilipinas. Una, titigilan ko yung pamimigay ng pera sa mga taong dapat nagtatrabaho para sa mga anak nila katulad ng mga magulang mo. Pangalawa, titigilan ko yung overexposure. Putang ina, lahat na lang ng negosyo gusto mong pasukin. Puta, walang brother, diretso, walang negosyanteng umalagwa sa ganyang klase ng sistema na lahat na lang ng negosyo gustong pasukin, sabay-sabay pa. Hindi pa nga kumikita yung una, gusto pa lagyan ng pangalawa. Talinuhan mo, brother, talinuhan mo. Ang sikreto, nasa pagpapalalim, wala sa pagpapalawak. Kumukuha ka ng mga malalawak na obligasyon, ang dami-daming obligasyon sa iba-ibang mga tao. Tapos, ang pinakadulo niyan, pag napirat ka sa isa, pirat ka sa lahat. Kasi bababa energy mo eh.
kita mo nalugi ka sa manukan, ngayon, syempre, pipigain mo ngayon yung babuyan. Problema, naloko ka naman sa babuyan. Tapos, hahanap ka ngayon ng konting consolation para makonsole yung nararamdaman mong inis. Lapit ka ngayon sa mga kamag-anak mo. Sa mga loob ko sa ganito eh. Ganun ba? OFW ka? Baka pwede pa utang naman. Putang inang yan. Wala kang malapitan, wala kang makausap. Ang bigat eh. Mabigat yung sitwasyon mo, brother. Ikaw ang naglulugmok sa sarili mo. Ingatan mo ang sarili mo sa overexposure. Dahan-dahan ka lang, brother. Walang tatalo dun sa pag-uwi mo ng Pilipinas. Labas ka ng 5,000. Check mo lang yung merkado. Kung palagay mo kumikita, dagdag ka another 5,000. Kumikita pa ulit, dagdag ka ng another 10,000 o di nasa 20,000 lang exposure mo. Tapos pwede mo nang gisa sa sariling mantika ron. Kahit umabot pa ng 50,000, 200,000 naman pera mo eh. Pero hanggang 50,000 ka lang. Bakit? Hindi mo naman alam kung hanggang kailan kikita yan. Hindi mo alam kung kailan kikita yan na sapat para magbayad ng bills mo. The least thing that you need is naipit ka, naubos ang pondo mo, umuwi ka ng Pilipinas, namigay ka ng pondo rito, namigay ka ng pera kasi may mga pasalubong pa yan, may mga nangungutang kasi pag mayroong Pilipinas, may mga kamag-anak kapag galing probinsya, luluwas ng Metro Manila para lang makakuha ng pera sa'yo, tapos pag hindi mo napagbigyan, masamang tao ka, so lahat na lang ngayon, binibigay mo na sa kung kani-kanino, hanggang less than 2 months, less than 3 months, mula nung umuwi ka ng Pilipinas, wala ka ng pera. Putang inang yan. Nagpanggap na negosyante, naubos ang pera. Nagpanggap na galante, naubos ang pera. Putang inang yan. Ganyan ang buhay ng maraming OFW, brother eh. Kaya tinan mo, may mga ibang OFW tumatagal na 10 taon sa abroad. Paano nangyayari tumatagal ka 10 taon? Dapat pumunta ka dyan, dapat kumuha ka lang ng puhunan para makauwi ka ng Pilipinas, may sapat ka ng pondo para magpaikot na ng pera dito sa Pilipinas. Hindi gumana, isa pang alis, 2 taon uli. Pero 4 na taon, sobra-sobra na yan. 5 taon, sobra-sobra na yan. Paano ka umabot ng 10 taon dyan? Paano ka umabot ng 20 taon dyan sa abroad? Pabalik-balik ka na. Hindi ka na umalagwa. Hindi ko maintindihan yung ganyang konsepto eh. Takna, binibenta mo na lang yung buhay mo sa ibang bansa eh. Kung ibebenta mo rin lang naman yung buhay mo, benta mo na lang kidney mo, mabilisan pa. Sorry, kailangan ko magtinga. Ang sarap eh, kinutpit ko yung ipin ko. Hindi mo dala yung ano. Hindi ka dala. Nga pala. Yung pangkutkot ng ipin, binigay mo nga pala sa akin yun. Yun. Follow-up question, brother. Wala na, Sir G. Okay na ako. Alam mo na ano gagawin ko. Okay, galing mo sa buhay, brother ha. Kung mo tatangahan, maniwala ka sa akin, babalik ka na naman dyan sa abroad pag tinangahan mo desisyon mo pag-uwi mo ng Pilipinas. Sir. Yeah, bye-bye. Maraming salamat, Sir. Thank you. Bye. Ayop na yan. Panting ako, nahulog. Kaya man, nakutkutin ko lang ulit yung ipin ko. Ay, tissue. Para yung daling pumasok. Tissue natin. Okay, next tayo. Nakakainis yung pakiramdam. Teka lang, dali. Pwede yan pag ano. Nakakainis yung pakiramdam kapag may nakasiksik, sa akin matanggal. Okay na, nakuha ko na. Ito, kausapin mo natin si Adonis. Baka sayawan tayo na to. Adonis. Sarap. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, Kajay. Manila. Pero OFW ako. Okay. Magaling ka ba sumayaw? Tarantado lang. Ay, di naman. Pag lano lang, lasing lang. Hindi pa naman ako lasing. Okay. Sige. Ito na naman yung spotlight ko. Kaya, kunin mo nga ito sandali. Sige, brother. Ano tanong mo? Kajay, medyo weird lang yung tanong ko eh. Okay, yan. Ay, siya. Mas gusto ko nga yung weird yung tanong eh. What do you have for me today? Kajay, di ba sorry sinulat ko na kasi, medyo nakakalimutan ko kasi. Nakaraan kasi, umakit ako nakalimutan. Hindi ko na nasabi yung tanong ko eh. Okay, good. Ngayon sinulat ko na. Good job. Okay, go. Ito kasi, ano ba yung pagkakaiba ng buhay ng tao sa buhay ng hayop? Kung parehas naman tayong may buhay. Sinasabi kasi nila, ang sinasabi nila ang hayop, minsan parang tao daw eh. Ito. Sabi nga raw nila, mas malapit daw tayo sa baboy kaysa sa unggoy. Meron ng successful na heart transplant ng baboy sa tao. Meron na ring successful heart transplant ng liver ng baboy sa tao. Hindi ko alam kung alam niyo yun. Pero wala pang successful na heart transplant ng unggoy sa tao. Wala pa.
Pero sinasabi ng mga scientifico that there's a possibility na baka mas malapit tayo sa mga baboy kaysa sa unggoy. Hindi ko rin alam paano nangyari yun. Pero tignan mo yung mata ng baboy, halos kaparehas ng mata ng tao. Tapos may mga parang expressions yung mata nila na parang sa tao. Weirdo. Hindi ko alam kung... Tapos may mga religion ay pinagbabawal ang pagkain ng baboy. Hindi ko rin alam kung anong reasoning behind, basta bukod sa sinasabing marumi daw ang baboy. Pero yung spiritual reason, hindi ko masyadong kabisado. Yung spiritual reason. Ngayon, tungkol dun sa... Ano nga uling tanong mo? Sorry. Napatambay ako sa isang topic na wala namang kinalaman. Hayop. Para naman may buhay ang hayop at ang tao. Ngunit anong pinagkaiba? Pero naman silang ano eh. Parang silang may utak. Unang-una, yung utak ng tao, malayo sa utak ng hayop. Hindi kasing complex ng utak ng tao. Ng utak ng hayop ang utak ng tao. Sobrang complex ng utak ng tao. Kung makikita mo yung mga structures na meron tao, yung sistema na meron tayo, yung communication skills na meron ng tao, hindi ganun kakomplikado ang communication skills ng hayop. Isama mo na rin yung konsepto na ang tao, merong extra, ang tawag Espiritu Santo, binibigay ng Diyos yun. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Ito. Sorry. Ito na pangalawa kay Chay. Sa religion naman kay Chay. Yeah, go. Yung sa religion kasi kung hindi ko mahanap yung tamang religion kay Chay, paano ba yan? Mas maganda gumawa na lang ng mga mabubuting gawa. Kasi kaysa naman maghanap ng tamang religion kung hindi mo naman mahanap yung tamang religion. Kasi hindi ka naman sigurado eh. Hindi, Katoliko naman ako kaya nagbabasa naman ako ng mga Biblia. Kaso nga, kasi dati, palasimba, Katoliko ko, tapos palasimba. Ngayon, yung nabasa ko sa Biblia na huwag kang sasamba sa rebulto, ngayon, parang hindi na ako nagsisimba kasi nga, rebulto yung sinasamba doon sa Katoliko, kuya sa simbahan ng Katoliko Ayun. Baka nga sabi ko baka nga hindi ka naghahanap. Kasi hindi ko magets yung konsepto, brother, na mas okay ba na ganito na lang yung gawin ko kesa yung mas mabuting gawin. Hindi ko maintindihan yun. Bakit nagtsatsaga ka sa alam mo namang ikaw mismo sa sarili mo lesser yung value. Parang ano yan mas okay ba na maglakad na lang ako kesa sumakay ng jeep? Napakalayo nung pupuntahan. Pwede kang maglakad, abutin ka 2 araw. Sakay ka jeep, abutin ka 2 oras. Tamo. Pero tingin mo kayo may tamang religion. Meron niya, nahanap ka lang. Ang Diyos ba naman pababayaan ka ba naman? Diba? Ang Diyos ba naman pababayaan ka ba naman? Tama. Talaga maghahanap talaga. Follow-up question, brother. Yun lang. Chay, 2 lang siguro muna. Yun lang, Chay. Salamat ka, Chay. Thank you, brother. Bye-bye. Salamat. Sige. Christopherson Mata. Good morning, brother. Taga saan ka? CR pa yata. Bye-bye. Next time. Rogin pesos. Good morning, sir. Taga saan ka? Antipolo lang, sir. Okay. Ano tanong mo, brother? At tungkol sa ano lang, sir, ay sa about sa dropshipping, kung same siya ng networking. Meron mga dropshipping na parang networking na. Pero ang pinaka-safe pa rin na konsepto ng dropshipping, yung wala kang lalabas na pera. Halimbawa, para katulad ng sa TikTok affiliate. Diba? Ganun siya. Oo, merong produkto,
Tapos, merong customer, ikaw yung link sa gitna. Technically, para kang ahente. Ganun ang konsepto. Ganun yung mga legit na dropshipping. Yung sa kakilala ko kasi ano eh. Legit. Ang sinasabi ko, mas maganda yung wala kay lalabas. Kasi mas malaki chance na legit yun. Diba? Katulad sa TikTok. Diba? Nag-affiliate ka sa TikTok. Technically, parang part na rin ng dropshipping yan eh. Parang ganun na rin yung konsepto niyan eh. Diba? Yung konsepto na merong mga produkto na ibinebenta na nasa yellow basket. Tapos ikaw ngayon, magpo-promote ka. Oh, ito, tignan ito. Ito, baso. Ang ganda. Ang ganda ng baso na to. Bumili kayo ng baso na to. Pag bumili kayo ng baso na to, may komisyon ako. Siyempre, di mo sasabihin yun. Ganon. Bili ka nga yung baso, bilang baso, baso. Tapos ngayon, may bumiling baso, ginamit yung link mo, yung yellow basket mo, may komisyon ka dun. Hindi mo na ngayon kailangan maglabas pa ng produkto. Hindi mo na rin kailangan maglabas ng pera. Ganon. Yun pala. Sa kakilala ko kasi may bayad. Same siya dun sa nakikita ko sa Facebook. Hindi ko alam kung merong mga legit dun sa mga may bayad. Hindi ko alam kung may mga legit ba dyan sa mga yan. Pero mas safe na yung katulad na lang sa TikTok. Eh kung ganun rin lang naman, dahil sa TikTok ka na dumiretso. Yun nga ang plano ko nga sir, kaso kulang pa yung ano ko eh. Yung followers ko. Or ano. Paano ka lang? Mga followers ko, i-follow nyo si Rogin para dumami yung followers niya para makapaghanap buhay naman tong kapwa tao natin. Follow nyo siya para makapaghanap buhay siya. Minsan you just have to. Salamat po. Follow nyo siya. Makikisuyo ako sa inyo. Ito si Rogin na nandito ngayon. I-follow nyo siya. Nakikiusap ako sa inyo para makapaghanap buhay kapwa tao natin. No? Tingnan nyo. Diba? Gusto nyo maghanap buhay. TikTok affiliate. Tulungan nyo na lang siya. Follow nyo siya please. May hanap buhay naman ako sir. Kaso ano lang. Dagdag na hanap buhay para sa'yo. Diba? Tulungan kita sa pangarap mo. Might as well. Diba? Target ko nga rin sir talaga yung affiliate. Nag-follow sa'yo. 43 yung nag-follow sa'yo. Biglang dami nung nagpa-follow sa'yo. 45 na kagad. Thank you. Diba? Bigyan nyo nga muna sa isang followers ito. Hindi ko alam kung ilan ang followers mo eh. Ilan pa followers mo? Nasa 100 yata. Or ano. Alam ko 100 eh. 124. 124. O yan. 124. O yan. Bibigyan kita 100 followers ha. Tapos ikaw nang bahala doon sa trumabaho doon sa iba. Ayoko namang ma-cycle of dependency ka na. Kayo lahat na lang nakadepende na sa akin. Pengi ako 100 followers para dito kay Rogin para makapaghanap buhay siya. Gusto niya mag-TikTok affiliate. Tulungan niyo na lang siya. Dali, follow niyo to si Rogin. Dali. Pengi ako 100 followers para sa kanya. 100 followers. Pengi 100 followers. O yan, sa akin galing 100 followers mo ha. Natulungan kita, brother. Gusto ko maghanap buhay ka ng maayos, maging matinong tao. 75 followers na. 77 followers. 79 followers, 81 followers. Yeah, 81 na. Konti na lang, 83. 85, 87. Pati yung mga nasa Facebook ko tuloy, tsaka sa YouTube, gusto rin maki-follow sa'yo. 91, 93, 95. Thank you. 97. Okay na sir. Para magamit eh. 97 followers na, tatlo na lang kailangan ko. 99, isa na lang. Okay, thank 100 you sa lahat. Ayan. Follow. Pasalamat ka ngayon sa kanila. Pasalamat ka sa kanila. Thank you. Maraming salamat sa lahat na nag-follow. Kaso di ko pa magamit. Busy pa kasi sa work sir eh. Yan medyo. Pero target ko yan sir, affiliate. Huwag mo din disappoint yung mga nag-follow sa'yo, brother. Hindi yan busy pa sa work. Alam mo, 8 oras lang ang trabaho. Mahaba na sa 10 oras, mahaba sa 12 oras kung security guard ka. Alam mo yan? 12 oras work ka sir? Okay. Kasi meron kang sobrang oras para para mag-asikaso ng affiliate mo. Pagka siguro sir, nag-switch ako ng trabaho sir. So be it. Bala ko rin follow up question, brother. Sir? Ano ba yun? Yung sa ito lang, kung about sa numerology po. Kung may basehan ba na totoo or accurate yung na yan. Klase ng hindi ako fan ng numerology. Nasubukan ko, merong sikat na numerologist na nagsubok sa akin na bla bla. Mali yung yung basa sa pagkatao ko eh. Meron silang parang calculator na ganun, na bla bla, etc. Mali yung pagkabasa sa pagkatao ko eh. Sabi ko, hindi nagtutugba sa pagkatao ko yun. Yun ang dahilan. Ako, personal experience ko yung sinasabi ko sa inyo. Bahala kayo kung gumagana sa inyo yan. Pero hindi kasi ako maniwala sa mga diretso. Para astrology.
Pag walang practicality, So, hindi ako masyado mahilig maniwala sa mga ganyan. Hindi ako naniniwalang stars ang nagdadala sa akin ng kapalaran. Hindi ako naniniwala na ano. Alam mo yun, masyado maraming paniniwala ang mga tao eh. Hindi ako naniniwalang feng shui ang magpapakita sa akin ng kayamanan. Hindi ako naniniwalang, alam mo yun, sa akin, basic principle, hindi ako naniniwala sa ano, ang tawag nila dyan pamahiin eh. Pamahiin. Hindi ako naniniwala sa pamahiin in general at lahat ng mga kadugtong sa pamahiin hindi ako naniniwala. 18:9 hindi ako nagkakamali, Gis, ng Deuteronomio. Huwag makakasumpong sa inyo na nagpaparaan ng ng kanyang anak na lalaki o babae sa apoy o nanghuhula o manggagaway o nagmamasid ng mga pamahiin sapagkat ang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Mas paniniwalaan ko ang Diyos kaysa sa mga ganun. Based on personal experience, hindi nagtugma yung sinabi nila na character ko daw based on numerology. Kasi nag-ano yun eh, yung date of birth ko, blah blah, etc. etc. Hindi nagtugma sa pagkatao ko. Kung ano yung sinabi nila, hindi tugma sa pagkatao ko. Therefore, para sa akin, hindi totoo yun. Ganun. Yan sa akin kasi sa ano eh, Google, trinay ko yung ano dun, medyo nagtugma siya eh. Tignan mo, kahit sa'yo, Eh, hindi may- masyadong may kakaiba. parang- Ang sabi mo, medyo nagtugma. So, ibig sabihin, hindi masyadong tugma. Medyo nagtugma lang. See? Parang ano kasi siya eh, about sa ano, Ayoko maniwala sa mayaman, ganun, eh di bro. naman ako Diretso. mayaman. Tinatrabaho ko na lang. Hindi ako interesado sa parang jabble-diguki. Hindi. Lahat ng gusto ko, tinatrabaho ko. Ayokong umasa sa stars, sa ano, sa numbers. Ayoko umasa sa mga ganyan. Sa feng shui, sa supernatural. Hindi, okay, sige, ayos. Okay, ayos yan. Pero wag nyo kakalimutan, Pilipinas. Nasa Diyos ang awa, nasa tao. Nasa tao ang gawa. There you go. Okay. Trabahuhin mo. Kung gusto mo maniwala dyan, bala ka, trip mo yan eh. Pero, trabahuhin mo. No. Kung gusto mo maniwala sa feng shui, trip mo yan eh. Pero trabahuhin mo. Gusto mo maniwala sa numerology, bala ka, trip mo yan eh. Pero trabahuhin mo. Kung gusto mo maniwala sa zodiac sign, bala ka, trip mo yan eh. Pero trabahuhin mo. Pero hindi ka gana yung tanga katulad ng sinasabi ng iba na parang magbabati ka lang daw, tapos blup, magkakakotse ka. Blup, magkakabahay ka. Ano putang inang yan? Yung ano, ang tawag nila doon, law of attraction. Putang inang. Bala ka sa buhay mo. Sa akin, simple. Parang Tinatrabaho manifesting. ko lahat ng bagay na gusto ko. Tinatrabaho ko. Yung pamilya na gusto mo, yung buhay na gusto mo, yung resultang gusto mo, at lahat ng bagay na gusto mo. Trabahuin mo kaya. Mas malapit ang tsansa mo na maabot mo yun. Siyempre, there are multiple factors along the way. Diba? Pwedeng naglalakad ka, nabangga ka ng sakyan, patay ka. Paano ba tutupad yung pangarap mo? Diba? Okay, pero ang bottom line nun, mas malapit ka sa katotohanan na maabot mo yung pangarap mo pag tinatrabaho mo versus naniniwala ka lang sa mga numbers, sa ganto, sa ganyan, sa Diyos. Bahala ka na kung anong trip mo. Pero trabahuhin mo. Yun ang sagot ko, brother. Follow-up question. Ganun pala yun, sir. Na ano lang kasi ako dun, parang nainganyo lang ako sa napanood ko, sir. Naniniwala sila sa swerte na mananalo ka mo sa loto. Paano magkakabahay? Pag nanalo sa loto. Putang ina. Sabi nga ng mga statisticians, mas malamang ka pa daw tamaan ng kidlat kaysa tumama ka sa loto eh. Follow-up question, brother. Hindi, kwento ko lang, sir, na kaya lang nainganyo ako dun sa numerology. Yung lumabas kasi sa Google, same siya dun sa papasukin ko sanang career, yung sa poetry ba, sa music po. Kaya parang, tas may napanood ako na para daw siyang cheat code kapag ka nagpahula ka sa ganun, maaari mo siyang magamit sa tamang panahon. Kasi meron daw, parang panahon, pero dapat nandun ka sapat. Parang sa daan. Tama ba? Pa-survey ako ah. Pa-survey lang ako. Pilipinas, sino sa inyo yung naniniwala sa zodiac sign o naniniwala sa numerology o naniniwala sa hula na hanggang ngayon hindi mo pa rin nakukuha yung pangarap mo? Type ako. Sige. Tignan mo ngayon kung gaano karami yung mga tao na yun. Ayan o. Kita mo? Pag nag-sign up ka sa ganon, nag-sign up ka sa ganito, putang ina, huwag nyo kakalimutan, Pilipinas. Ang sabi nila, nung 2020 daw, magiging maswerteng taon ang 2020. Dahil 20 daw ikayan. O gago, na pandemya tayo. Pumutok pa yung bulba. Yun nga, mas.
Tangina. Nagsabay. Huwag tayo maglokohan, Pilipinas. May sikat na sikat nga akong kilalang ano eh. Mahirap na lang magpangalan eh. Pero sa akin, tangina, panluloko ng kapwa, gawain tiba-tiba eh. Panluloko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Sabi, tangina, nakakatawa to. Nakakatawa to. Search nyo na lang. Merong isang blind item. Merong isang feng shui expert na ang sabi niya magiging swerteng taon daw ang 2020. Napakaswerteng taon daw ng 2020. Marami daw ang magiging maayos ang kalusugan, marami ang magiging mayaman, etc. 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 Tapos nabombahan ng mga tao yun nung panahon ng pandemya. Akala ko ba sabi mo magiging maswerteng taon ng 2020? Nabombahan siya ng mga tao eh. Tangin na, nakakahiya pa dyan. Yung mga nagbebenta ng pampaswerte, minalas ata sila. Nagsarado yung mga tindahan nila. Nasa loob pa ng mall yung iba. Ay, nako. Tinan mo, sabi ng isa, 2020, swerte, muntik na akong mapatay ng ubo. Pilipinas, huwag kang uto-uto. Maraming manloloko sa mundo ng espiritualismo. Ibinebenta nila yung konsepto para sila yumaman, ikaw mukhang tanga. Ay, nako, kahit sino kaya manghula ng ganyan. Nakita nyo yung hula ko nito nakaraan lang? Tingnan nyo yung TikTok ko. Meron ako isa sa mga pinakamalalaking hula ng The Chichester na magkakaroon ng matinding lindol sa Davao. Sobrang tinding lindol sa Davao. O tignan mo, wala pang kalahating buwan, nagkaroon ng magnitude 7 na lindol, magnitude 6 na lindol sa Davao. Wala pang kalahating buwan, wala nang hinula ko yun. Paano nangyari? Bakit ang galing ng Chichester? Hindi yan magaling. Talagang regular ang lindol dun. Daming bundok. Ayan, may vulkan niya. Oo, regular ang lindol sa Davao eh. Tignan mo, pinakita ko pa mismo yung balita. Pinakita ko yung date. Tapos, pinakita ko yung actual na date din nung kung kailan nangyari yung lindol. So, meron akong date dito ng hinula ko yon. Tapos, may date din ako nung kung kailan nangyari yung lindol. Kalahating buwan lang ang diferensya. Yan ang putangin ng legit na hula. Yan ang legit. Hindi yung tangin na, within the year, lindol lang malakas. Putang inang yan. Ano kalokohan yan? Within the year, may mamamatay na sikat na artista. Lagi namang may namamatay na artista ang sikat taon-taon. Ano ba? Magkakasunog. Ganyong taon, magkakasunog ng sobrang laki. Lagi naman may sunog eh. Lagi nga yan tuwing March eh. Fire Prevention Month. Fire Prevention Month. Tapos may sunog. Putang inang yan. Pilipinas, wag kang uto-uto. Maraming manloloko para sa pera. Napakaraming manloloko para sa pera. Yung mga numerology, yung mga pungsoy. Bahala ka na kung anong trip mo. Kung trip mo yan, bahala ka. Pero sasabihin ko lang sa'yo, Pilipinas, trabahuhin mo na lang. Mas malayo ang mararating mo pag tinatrabaho mo yan at mas malapit ka sa pangarap mo pag tinatrabaho mo kaysa umaasa ka lang tapos wala kang ginagawa. Yun ang sagot ko. Follow-up question, brother. Okay, sir. Thank you, sir, sa Basta, itong pangatlo, sir, yung about sa may lang ako eh. About sa entities, sir. Yung mga, entities nga. Kung totoo ba yan or na ba yan sa Biblia? Bawat tao, brother, entity yan. Hindi ko alam kung ano yung token mo, entity. Yung hindi tao, yung parang mga engkanto pa, mga ganun. Mga ganyan. Meron akong nababasang engkanto sa Biblia, pero hindi yan engkanto na parang laman lupa. Yung engkanto, engkantador. Hindi yun parang spiritual being na nakatira sa bahay ng anay. may mga ganyan, tawag nila punso, 'di ba? Nuno sa punso daw ika. Nuno sa punso. Sabi ka, pagka ikaw umihi ka diyan, ako lalaki ang pototoy mo. Ganun. Ihi diyan, dapat tabi-tabi po. Lahat ng mga yun inihian ko, hindi naman lumaki yung titi ko eh. Tangina. Lahat ng yun inihian ko, walang nangyari. Maliit pa rin titi ko. Bakit? Maliit na tao lang ako eh. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, simple yung konsepto. Kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay, trabahuhin mo. Tapos yung mga spiritual beings na yan, ipagpaubaya mo na lang sa Diyos yan. Wala tayong kinalaman sa mga spiritual beings na yan. Ayaw nga ng Diyos na nakikipagsanggunian ka sa mga ganyan eh. Ang tawag niya mga nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu. Ayaw ng Diyos yan.
Hindi gusto ng Diyos na nakikipagsanggunian ka sa mga masasamang espiritu. Gusto niya siya lang pakikinggan mo. Seloso ang Diyos, ano ka? Follow up question, brother. Sir. Yung pa rin. Naano lang kasi ako kanina, binangungot ako kanina 2 beses Pangit ng bangungot ko Natural, bangungot Pangit talaga. Para na ako mamamatay kanina Kaya ako lang mag-isa dito Ew. Kakapakinig ko yata dun sa Gabi off ng the lagi. record. Gabi ng lagi. Tigilan mo kasi papakinig sa mga wala kakwenta-kwentang bagay, brother. Kinig ka lang sa mga Di pa katatabaan ng utak. Entertainment, gano'n. Yun Konting nga, sir. entertainment, konting masaya, paminsan-minsan. Pero generally, dapat pinatatabaan mo utak mo on regular basis. Pag nasuya ka, o di konting entertainment pagkatapos. Parang yung simula nga nung napanood ko kasi. research. Tapos nasuya ka research, ML muna. Oo, di ba? ML muna. Talunin muna natin yung kalaban. May pagbabakang kailangan maganap. Kailangan natin ng konting victory. Ganon. Follow-up question, brother. Baka nga na sobrang ng pangit na sinong panaginip ko. Nagising na ako sa panaginip ko, hindi ako makabangon Parang dobling panaginip. Kaya baka ako na ako Pero hindi ko na lang iniisip. Ano yan? Inception, brother. Nakakatulog. Baka magiging bida ka sa sa movie. Meron ganung movie, Inception. A dream within a dream. Yung Inception din, sir? Yung dalawa yung panaginip? Yung movie yun. Yung title ng movie, Inception. Dahil parang nagising na kasi ako sa panaginip galing bangungot. Tapos yung bangungot ko, nagising ako sa bangungot. Pero di ko pala ako gising. Follow-up question. Doon tayo sa tanong mo. Yan ang may pakinabang sa mga tao. Sige, go. Ano tanong mo? Yung naman, sa napanood ko kasi yung sa YouTube nyo, sir, kagahapon yung sa, about sa disiplina. Kapag wala raw bang pamigay ng skin? Wala naman ako masyado maraming skin Anyways, go. Yung kapag sa pag-apply ng disiplina, kapag gusto mo yung gagawin mo, di na kailangan, di ba? Parang ganun yung sabi mo kagahapon Oo, sa mas madalas sa pagkakataon, pag gusto mo yung ginagawa mo, hindi na masyadong kailangan ng disiplina. Ang kailangan ng disiplina, pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, tapos kailangan mo pa rin gawin. Yun. Pansinin ninyo, para katulad sa akin, pag naglalaro ako ML, kahit 1 oras straight, kaya ko maglaro ML. 2-3 laro lang naman yun 4, 5, ganun, kapag 2-3 oras, ganun. Pero ano pang disiplina ang kailangan mo pag nag-e-enjoy ka lang sa bagay na ginagawa mo at hindi ka naman kumukompetition? Diba? Gets mo? Yung disiplina, i-apply mo talaga ng pukpukan yan at pambaragan talaga yung disiplina. Kapag yung bagay na kailangan mong gawin, kailangan mong gawin, tapos ang mabigat doon, yung hindi mo gusto na kailangan mo pa rin gawin. Yun. Kuha mo? Yung binabala ko kasi, sir, yung sa pagpapalit ng trabaho, sir, ng anak buhay, sana ako mag-aangkas. Dahil mag-resign ako dito sa trabaho ko kasi nga 12 oras Kasi same lang naman sila halos, depende sa biyahe. Kailan? Yung pagpapalit ng trabaho, sir? Parang mga 6 months. 2 months pa lang ako dito sa Pero kakabalik ko lang dito sa trabaho ko Nag-resign na ako nung January, tapos bumalik ako nitong March Tapos parang mga 6 months. Kailan ka aangkas at kailan ka magre-resign? Mga after 6 months, parang nag-iipon lang ako ng pang sa motor po. Saka pang puhunan, if ever na Kasi nga, yung napanood kita, sir, na ako yung sumasabay ako sa disiplina ng yung pag-iipon, saka pag ang binabala ko, mag-ipon ng emergency funds. Tapos ako ng yung sa angkas, tapos yung sa gusto kong career, yung sa music nga ako. Lahat ng gawin mo na agad, brother. Lahat ng maisipan ng iyong kamay na gawin mo ng may buong kalakasan sapagkat walang karunungan man ni kaalaman man sa libingan na iyong paroroonan. Lahat ng gagawin mo, gawin mo na agad. Bilisan mo sa pagkilos, brother, kasi mamamatay tayo kung di mo napapansin. Time is ticking. Kilos na kilos, gawa ng resulta. Kung gusto mo mag-angkas, yung nasayang kasi yung 3 taon ko sa trabaho ko dati, wala akong nagawang parang yung sa pagsusulat ko, parang namatay yung gigil. Ngayon binabalik ko siya kaya parang mas maganda siya sa angkas kasi may kay free time. Anytime ka pumasok sa mo lang sa akin yung mga bagay na gagawin mo Kailan mo gagawin yan?
Pag kwento ka ng kwento, Yun nga, kwento ka ng kwento, nawawala ngayon yung fire sa loob mo. Supposed to be dapat yung dopamine spike sa'yo nanggagaling sa paggawa ng resulta, hindi sa pagkikwento. Kahit sino kaya magkwento ng gagawin ko to, gagawin ko yan, gagawin ko yun. Lahat ng tao kaya magkwento ng gagawin, brother. Pero ang bottom line yan, dapat nanggagaling yung dopamine mo sa paggawa ng resulta, hindi sa kwento mong gagawin mo. Tigilan mo na yung kakakwento ng gagawin, gawin mo na lang. Gawin mo na lang. Okay, sir. Kuha mo? Sir. Follow up Yun nga, question, sir, kung ano. Yun lang, sir, wala na po. Salamat po. Okay. Bale, nakuha ko na po yung sagot na gusto ko. Good. Salamat po. Thank you very much. Congratulations sa 100 followers. Thank you din sa mga nag-follows pa. Salamat sa inyong lahat. Okay. Next tayo. So, Kevin. Hello, brother. Good morning. Taga saan ka? Bacoor, brother. Ako yung kahapon na nagtanong din. Kaya pala nakasulat dun, recently, blah blah. Okay, ano tanong mo, brother? Pabilis lang, brother. Tatlong tanong to. Ayos Pwede na, mong malaman mukha ano yung ML ID mo, kung maglalaro ka ba mamaya, Hindi. saka kung pwedeng sumali. Ginagamit ko rito sa YouTube eh. Ginagamit ko sa YouTube yung cellphone Ay, na pang meron. ML ko eh. yung cellphone na pang YouTube ko, yun din yung cellphone na pang ML ko. Tapos gumawa akong bago. Ito naman ginagamit ko pang Facebook. Bago tong cellphone na to eh. Ginagamit ko pang Facebook. Syempre pang ML ko din. Ganun. Enjoy naman ako. Di sa sana itong makalaro eh. Maligaya ako eh. Tanga na. Bukas na nga lang. Kunin ko na ML ID ko dito. Sulat ko sa papel. Recite ko na lang sa inyo pag may nagtanong. Ayos yun, brother. Follow up question, brother. Ito, follow-up question, brother. Ito, medyo seryoso to. Yeah. Tanong ko lang, about sa Old Testament. Ito, tanong ko naman about sa Christianity. Okay. Kasi dun sa Old Testament, maraming kasi nagtatanong eh. Sabi nila, God was so wicked daw when He ordered Joshua together with his companion to annihilate the inhabitants of Canaan. And that includes women and children. Sabi nila parang sobrang genocidal daw nung God nun. Tapos hindi daw siya katulad nung Diyos natin sa panahon ng dispensation. Ano masabi mo doon, Brad? Merong dahilan kung bakit. Hindi ko alam kung alam ninyo, pero nagkaroon ng excavation sa Kanaan, tapos nakita nila ron, maraming mga tao ron sa Kanaan may venereal diseases. So only goes to show, pag-ibig pa rin ng Diyos. Pinapatay niya yung mga babae, pinapatay niya yung mga bata, para walang mabuhay, nakakantot dito sa mga Israelita, tapos magkakahawa-hawa ang mga sakit. Tignan mo, hindi pinapagalaw sa kanila. Tignan mo, sino man, nakasulat din doon, kasama rin yun eh, na kung sino man yung sumiping doon sa mga anak ng mga taga-Kanaan, kung di ako nagkakamali, papatayin din. Bakit? Mahahawa Israel. Tapos, paano mo gagamutin yun? Nung panahon na yun, wala pa namang gamot sa venereal diseases eh. Di ba? Tignan mo, sabi nga ni Solomon, mag-ingat ka sa masamang babae, sabi ni Solomon, ika'y mananangis pag ang iyong laman ay unti-unting natutunaw. Galing sa masamang babae. Isipin mo yun, venereal disease, brother. Pag nahawa ang anak mo dyan, mahihirapan kang tanggalin yung kuyumag na yan hanggang tumanda yung anak mo. Tapos isipin ngayon sa iba, paano ngayon ang mangyayari? Kakakalat ngayon sa Israel ang sakit. Di ba? Ngayon sabihin, bakit pati bata dinamay? Malamang, sino mag-aalaga ron sa mga bata? Diba? Kawawa naman yung mga bata pag pinabayaan mo, buhay yung mga bata, tapos pinatakas mo na lang yung mga bata sa ilang, edi dahan-dahan silang namatay. Ang tagal nun. Slow and agonizing death. Parang tinorture mo na yung mga bata nun pag pinakawalan mo silang patay yung mga magulang nila. Diyos pa rin ang pag-ibig yun, diba? Bakit? Kasi ang ultimate naman talaga dyan, hindi automatic na ipinapatay ka ng Diyos, diretso ka na kagad ng impyerno. Tignan mo, hanap ka ng talata sa Biblia na kapag ka ipinapatay ka ng Diyos, diretso ka impyerno. Walang ganun. Hanap ka talata. Kasi tignan mo, may mga batang ipinapatay ang Diyos. Yung bang mga bata, diretso impyerno yan? Hindi ko nababasang ganun ang justice ng Diyos sa Biblia. Na pinapatay yan, bata yan, diretso na rin sa impyerno yung hayop na yan. Wala ko nabasang ganun sa Biblia. Kahit sa Quran, wala ko nabasang ganyan.
Kahit sa Quran, True. wala ko nababasang ganyan. Napakasama naman ika ng Diyos, pati bata pinapatay. Hindi naman kasi itong buhay lang to, ang dulo ng buhay. Diba? Sa mga naniniwala sa Diyos, kung iba lang yung paniwala mong Diyos, alam mo na hindi dito yung dulong buhay. Hindi ito yan. Hindi yung kamatayan ang dulo ng buhay. Kahit nga mismong science, kino-confirm yan eh. Diba? Okay, sabi, paano mo nasabi, Chester, kahit science kino-confirm yan? Hindi ba, ang sabi ni Isaac, kung di ako nagkakaman, si Isaac Newton yon, yung third law of energy that cannot be destroyed, it just transmutes from one form to another. Kung ikino-consider mo na ang buhay energy, hindi mo ma-destroy ang energy at hindi mo ma-destroy ang buhay. It just transmutes from one form to another. Pero hindi natin alam kung saan pumupunta ang buhay pagkamatay ng tao. Alam mong merong energy. Bakit? May mga kuryente yung utak mo eh. Diba? May kuryente yung puso mo. May bla bla etc. May kuryente yung katawan mo. Hindi mo napapansin pagka gumanong-ganong ka sa isang gilid, tapos ididikit mo sa kung sino man, may spark. Oh, so ibig sabihin may dumadaloy na kumpletong may dumadaloy na current sa loob ng katawan mo. Merong energy sa loob ng katawan. Generally, ang tawag dyan, buhay. Hindi lang naman basta electricity lang yan eh. Diba? Kasi kung basta electricity lang yan, sana kaya mong gumawa ng tao ng electricity lang ang gamit mo. Diba? Sana ganun. Hindi naman eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo makagawa ng buhay coming from lifeless objects. Hindi pa rin tayo makagawa ng buhay eh. Oh, only goes to show, merong umaalis sa tao. Ang tawag doon, energy. Pwede mong tawagin buhay yan. Bahala ka na kung anong trip mo. Pero may umaalis sa tao. Oh, ngayon, yun nga yung continuation. Continuation yun. Hindi ko nga alam kung saan napupunta yun pagkatapos. Bahala na kayo. Ayan, may mga libro, basahin ninyo, pagtyagaan nyo na lang. Pero overall, ang masasabi ko, wala akong nabasa sa Biblia o sa Quran na pagkabata ka, ipinapatay ka ng Diyos kasama ng mga magulang mo, diretso ka impyerno. Wala akong nabasang ganun. Follow-up question, brother. Totoo, brother. Nag-make sense sa akin kasi nung sa panahon nga ni Moises, diba, kinuha yung mga bata, mga panganay. Tsaka ito pa, brother, kasi ito, madalas kasi itong pinagdedebatehan eh. Acknowledge ko lang muna sandali ito. Maganda itong sabi niya. Sabi niya, gumagamit ng kuryente para mabuhay uli. Hindi gumagamit ng kuryente para mabuhay uli. Gumagamit ng kuryente para patibukin ulit yung puso. Pero yung utak niyan may buhay pa. Kasi pag yung utak patay na, hindi mo na maibabalik ang buhay dyan kahit kuryentehin mo pa yan. Yun nga yung isa sa mga bagay na, alam mo yung ngayon napapaisip na ako kung bakit parang ang konsepto ngayon sa science, palagay ko dapat i-update yan eh, yung science. Maring mali ako, syempre hindi naman ako scientifico at hindi rin ako doktor. Sino ako? Ordinaryong taong bayan. Pero nag-iisip ako na hindi ang kamatayan natatapos sa pagtigil ng pagtibok ng puso. Hindi. Bakit? Kasi may mga tao tumigil ang tibok ng puso, flatline, pero naibabalik pa ang buhay. Yung buhay ba talaga yung naibabalik? Hindi. Yung utak nila buhay pa. Tapos yung puso tumatakbo sang-ayon sa sinasabi ng utak. Ngayon, yung impulse ngayon, yung charge ngayon, sapat yun para tumibok ang puso. Pero buhay pa yung utak. Yung utak buhay pa. Flatline na yung puso. Yung puso flatline. Paano mo consider na pagka daw nag-flatline ang puso, inaabot pa ng somewhere near, parang somewhere close, parang mali ako pero kung if my memory serves me right, somewhere around 20 to 30 minutes pa daw bago tumigil yung utak. Tapos ang kahuli-huli ang sense na tumitigil, pandinig. Pero yung pagtibok ng puso, nababalik yan ng kuryente pag buhay pa yung utak. Pero pag hindi na buhay yung utak, patay na utak, kahit anong kuryente mo sa katawan, hindi na ulit titibok yung puso. Maring mali ako, hindi ako scientifico. Huwag niyo akong paniwalaan. Hindi ako scientifico. Pero ito sigurado ko sa iyo. Yung konsepto ng puso, na pag ang puso namatay, patay na rin yung katawan, hindi automatic yun. Hindi automatic yun. Yung ibang parte ng katawan, buhay pa. Yung puso, tumigil lang. Tumigil lang sa pagtibok. Follow-up question. Ayan, sabi nung isa, sabi ni Batman, 7 minutes daw. Possible yun, 7 minutes. Maring mali ako ron. Nakalimutan ko na eksakto. Matagal na kasi masyado yung research ngayon. Follow-up question, brother. Brother, napaka-interesting yan. May isa pa akong itatanong pero medyo malalim to. Kasi may nabasa ako na yung blockchain o yung crypto or blockchain has an immutable ledger resembling human genome. Tapos meron na parang nilulunsad sa Amerika yung yung editing the book of life using molecular scissor.
Oo, alam ko yan. Nakita ko yan. Possibly conspiracy theory na yan. Papasok ka na sa conspiracy theory. Oo. Na, Hindi natin sigurado parang yan. yung konsepto pala Pero, dun sa konsepto sa kapag hindi ka na pala mariredeem kapag na-edit yung mo, yung human genome mo. Kasi yun yung magiging parang currency ng sa Hindi ako one word sigurado doon, government, parang gano'n. Anong one word government? Sabi na one word, kasi Sabi na ko tayo nga, daw sabi na conspiracy nasa theory nga yan Kasi one yung word one system. world government na yan, parang, Orbis Unum, yung Orbis Unum, one world government, conspiracy theory yan, medyo malabo yung konsepto ng conspiracy theory na Orbis Unum, na one world government. Isa sa dahilan, papayag ba naman ang Amerika na China mamumuno? At papayag ba ang China na ang Amerika mamumuno? Tapos, sino ngayon ang magiging gobyerno dyan? well, sabi nila, daw, yung mamumuno daw na Antichrist or yung false prophet na i-deceive daw yung entire nations para isubdue nila yung powers and authority nila dun sa hayop. Hindi ako sigurado. Diretso, parang medyo okay. Ako aantayin ko na lang. I would rather be a good person na binabasa ko lahat ng mga libro, tapos yung common denominator ng halos lahat ng libro gawin ko. Kasi masyadong maraming detalye na may mga bagay na hindi nagme-make sense eh. Tapos na syempre lalagyan mo ng pananampalataya. Wala kang choice, hindi mo pa naman nakikita eh. Pero may mga bagay naman na dati nang nag-make sense sa mga libro katulad ng Biblia at saka ng Quran, na mga bagay na sometime in the past hindi nagme-make sense until it started to make sense. Halimbawa, yung mga yung konsepto lang ng hindi pinapakain ng Diyos ang baboy, pero okay lang na kumain ng baka. 'Di ba? Ngayon, makikita mo scientifically, okay, baka isa sa mga dahilan kung bakit sinabi ng Diyos na wag kumain ng baboy, siguro, oo, sige, madumi. Pero yung health issues na maaari mong makuha sa pagkain mo ng baboy, hindi ka parehas ng health issues na maaari mong makuha sa pagkain mo ng karne ng baka. Diba? There's a huge difference between both. Yung isa, yung taba ng baka, good cholesterol. Yung taba ng baboy, bad cholesterol, LDL. Diba? Although hindi pinapakain yung taba ng baka nung panahon ng Israel, pero still, you will have a hint na, okay, hindi pala, alam mo yun, hindi mo naman masasabing mas mabuti yung isa kaysa sa kabila, pero ang masasabi mo, kahit papano, lesser evil, kung sakali mang, yung konsepto ng pagkain ng karne ng baka, masama sa katawan, lesser evil yung pagkain ng, ng karne ng baka kaysa sa karne ng baboy. Okay? Ngayon, nagme-make sense na yun. Dati, hindi masyadong, alam mo yun, dahil lang sa pananampalataya at saka dahil natatakot sila na baka papatayin sila kapag bla bla, etc. Kakain ng baboy, bawal. Diba? Ganun yung konsepto. Bawal, marumi. Pero ngayon, maiintindihan mo na okay, meron palang scientific implication kaya bawal pala kainin ng baboy nung unang panahon. Ang mga Muslim, hanggang ngayon, di pa rin kumakain ng baboy. Because of scientific implication, isama mo na rin pati pananampalataya. Ganun. Pero ngayon, nagme-make sense na. Dati hindi nagme-make sense. Yun din yung iniisip ko dyan sa konsepto ng apocalypse, na baka ngayon hindi pa nagme-make sense until it starts to make sense. Yun. Follow-up question, brother. Ito, brother, last na. Ito, naguguluhan talaga ako since na-brought up mo na yan. Kasi 'di ba sa konsepto ng ng Kristiyano at sa Islam, anything that is contaminated with filth, or for example, may inihandog kang pagkain or any object sa Diyos mo. I mean, sa Diyos or sa ibang deity is considered filth na, 'di ba? Abomination sa Christian. And there's no such prayer that can that can cleanse those things. Hindi pwedeng idaan sa panalangin. Halimbawa, yung pagkain na inandog sa Diyos-Diyosan, hindi pwedeng idalangin ng Kristiyano para malinis yan, tama? Wala akong nabasang pwedeng idalangin yung inihain sa Diyos-Diyosan, brother. So I am assuming, maaaring mali ako, baka tama ka. Okay. So if that were to be the case, kasi yung tanong ko last time about dun sa Kaaba, diba, dinestroy ni Prophet Muhammad yung mga relics dun. But still, Islam rededicated it to their God. Hindi naman pagkain yung brother. Hindi pumapasok sa katawan ng tao ng Kaaba. I mean, diba, kung hindi sa pagkain, sa mga object ba? Similar din o hindi? Sa pagkain lang? Mukhang hindi eh. Kasi yung pagkain kasi nagiging parte ng pagkatao mo, nagiging parte ng laman mo yung kinain mo.
Whereas yung mga lugar, Okay, yung see. lugar naman for the longest time, brother, it's being passed from one generation to another, from one religion to another. I mean, any sort of object na sinamba or sinamba mo or sinamba na ibang tao na dinedicate sa ibang Diyos, same, pareho kaya yun o magkaiba sila sa pagkain? Medyo may duda ako ng konti ron sa lugar na i-dedicate sa ibang Diyos. Medyo may konting duda ako na parang kaparehas siya ng pagkain. Kasi yung konsepto na, yung pagkain kasi nagiging parte ng laman mo yan eh. Yung pagkain, pag kinain mo yung pagkain, yung nutrients nun, yun ngayon yung composition ng katawan mo. Where your spirit is housed. So yung composition ng katawan mo marumi dahil kumain ka ng maruming pagkain. Tapos ngayon, pati espiritu mo madadamay sa pagkain mo ng marumi. Gets mo? Versus yung I see. lugar, na ang lugar naman, it's being passed from one generation to another, from one religion to another. I don't see the resemblance in both. Kasi yung lugar naman, tinatapakan lang ng paa mo yan. Pinupuntahan lang yan. Pero hindi yan pumapasok sa katawan mo para maging parte ng katawan mo. I see. I'm coming from Okay, logical makes sense. standpoint. And I may be wrong. Mali ako. I'm only coming from a logical standpoint. Pero ito, nag-make sense. Oo nga naman, tama yun. So, medyo may pagkaiba sila. Follow-up question, brother. Yun lang, brother. Thank you so much. Maganda umaga. Ang ganda talaga ng mga tanungan mo. Puta ka. Pag nakita kita sa live ko, lagi kitang iaakyat, let's check. Appreciate it, boss. Salamat, Thank you. brother. Bye-bye. Have a good one. Okay, bye-bye. Nakakato naman to isa. Baby love you. Yung pangalan niya, baby love you. Brother, good morning. Taga saan ka? Busy si brother. Bakit tatrabaho siya? Busy nga. Okay. Kita kay Dave. Good morning, Dave. Nanbaka na muna yung isa. Oh, wala. Okay, next tayo. Teka. Isang oras na pala mahigit. Napasarap ako. Yan. Mga isa, dalawang tanong mo lang siguro. Depende sa kung gaano kahaba. Ayun. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, brother. From Cabuyo, Laguna, brother. Okay. Ano tanong mo, brother? So, bali, ang tanong ko lang, paano ba natin malalaman yung tamang direksyon natin sa buhay? Depende kung anong gusto mo mangyari sa buhay. Doon mo makukuha yung tamang direksyon. Ano ba gusto mo mangyari sa buhay? Diba? Kasi merong short term, merong long term. Merong posibilidad ng kabilang buhay. May posibilidad, dito lang talaga tayo. And this is everything that life has to offer for us. Posibilidad yun. Pero generally, ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Yung tamang direksyon dapat papunta dun sa gusto mong puntahan. Kasi may mga tao nalilito eh. Paano nalilito? Hindi nila alam kung saan nila gustong pumunta. May mas malala, hindi nila alam kung nasan sila naliligaw. May mas malala. Ang lala nun, no? Hindi mo na nga alam kung saan mo gustong pumunta. Hindi mo rin alam kung nasan ka. Delusional. Pinakamagandang halimbawa, yung mga basher dito. Ito. Walang dahilan kung bakit nila ginagawa yan bukod sa inis nila. So ginagawa nila, pinapasa lang nila yung inis nila. Ano nakukuha nila yun? Ano nakukuha nila dun? Wala. They get entertainment out of it. Pero aside from entertainment, wala nang iba. Para mapagsilbihan lang yung inis nila. Pero anong goal mo? Wala. Nasaan ka ngayon? Hindi rin nila alam. Yung mga basher, karamihan dyan fake account. Lalo yung mga fake account na basher, ang lupit yan. Hindi nila alam kung sino sila. Paano hindi alam kung sino sila? Yung ang taas ng tingin mo sa sarili mo para bumira sa ibang tao, tapos nakalimutan mo tignan sarili mo yung resume. Tangina, wala nga pala laman resume mo, no? Ay, putang ina mo. Tapos ang taas ng tingin mo sa sarili mo para sabihin mong yung nagsasalita bobo, tanga, inutil, adik, bla bla. Ang dami mong pinagsasabi. Tapos ang pinakamalupit na parte doon, nakalimutan mo kung sino ka, na bobo ka nga pala, nakalimutan mo yun. Nakalimutan mo bobo ka. Tapos ang lakas pa ng loob mo para sabihin mong yung ibang tao bobo. Tapos pag inakyat ka sa live, ayaw mo.
para magpakita ang gilas ka sana ng katalinuhan. So ano ibig sabihin? Hindi mo alam kung saan ka papunta. Kasi wala kang goal sa buhay. Wala. Nandito ka ngayon, tambay ka sa live ko, gumawa ka ng fake account para pilitin na baka sakaling mapansin ka at mainis yung host sa'yo, baka sakali lang, tapos wala ka namang gagawin sa pagkainis ng host bukod sa pinapakain mo lang ego mo. So wala kang destinasyon. Tapos wala ka ring sense of direction para makarating sa kung ano man yung destinasyon mo kasi wala kang destinasyon eh. Tapos ang malupit pa dun, hindi mo kilala sarili mo kung sino ka. Wala naman ang resume mo, malamang bata ka, malamang ang taas ang tingin mo sa sarili mo, tapos hindi nagre-reflect yun sa tingin sa'yo ng lipunan, pati ng magulang mo. Nalilito. Diba? Ako diretso, para hindi ka malito, kilalanin mo kaya sarili mo kung sino ka. Tapos alamin mo rin kung saan mo gustong makarating sa buhay. Doon mo ngayon malalaman yung tamang daan, tamang landas kung tawagin. Diba? Kaya nga tignan mo, Jeremias 6:16, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo. At ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ng mabuting daan. At kayo magsilakad roon at kayo makakasumpong ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kung gusto mo kapahingahan ng kaluluwa. Kung gusto mo naman financial literacy, mag-aaral ka ng mga bagay na may kinalaman sa kaperahan para matuto ka financial literacy. Kung gusto mo naman intellectual prowess, katalinuhan, katabaan ng utak, pili ka ng subject kung ano talaga yung pinaka-paborito mong subject. Tapos, kuha ka ng research galing sa kung saan-saan. Tapos, pwede kang mag-research din galing sa Google. Tapos, meron ding YouTube, mga documentaries tungkol sa subject na gusto mo. Isama mo na rin pati yung top 5 na libro na pwede mong i-search sa Google, tapos bili mo sa Shopee. Para hindi ka bumibili ng mga piyesa ng motor na tangina hindi mo naman maikabit sa motor mo. Kasi nagpapanggap ka na baka sakali na kayang gawin yan ng mekaniko mo, pero wala kang oras na pumunta sa mekaniko kasi ni change oil nga, hindi mo man lang ma-maintain yung butang inang motor mo. Ay, nakabuhay. Follow-up question, brother. Ang ganda naman, brother. Misa ganun lang yun. Wala akong masabi. Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Gusto ko maging magaling sa pagluluto. Gusto mo maging magaling sa pagluluto. Puta, bili ka ng bili ng sandok, hindi ka bumibiling cookbook. Hindi ka rin nagre-research sa YouTube kung paano ba magluto. Basta, madami ka lang sandok, ganun. Madami ko. Tangina, bubumbubo ko sa ganun. Meron akong tropa. Tangina, yung kitchen niya. Putang ina sandok. Pagbukas ko ng cabinet, ano to, Shopee? Nabiyos ako, sandok pa din! Ano to? Tanginang yan. Ano yan? Ba't ang dami mong sandok? Hindi, gusto ko matuto magluto eh. Okay. Di ba dapat nag-YouTube ka para matuto ka magluto? Tapos, hanap ka muna ng specific na dish na gusto mong lutuin. Bakit hindi ka nag-research sa YouTube? Call center ako panggabi ako ano kinalaman nun? Syempre, puyat ka na, pagod ka na. Kaya bumibili ka na lang ng sandok. Putang inang yan. Tawan-tawa ako na putang ina. Tawan-tawa talaga ako sa tropa na yun eh. Ang dami-dami sandok. Pagbukas mo ng cabinet sa ilalim, sandok pati nakalagay. Tapos nakabalot pa ng Shopee. Anyways, follow-up question, brother. Tangina, ginaalala ko lang yung tropa. Tawan-tawa talaga ako. Sige. So yun, brother, kasi ngayon hindi ko kasi alam ang landas na tatahakin ko eh. So bali kasi kung sakali yan, may mapili man noong direksyon. Pero tulad ng sabi mo, yung risk-reward ratio, kung yun yung napili ko pero sa bandang huli lumagapak ako sa kabilang buhay, parang baliwala din yung napili ko na direksyon. Putangina, sarap pakinggan nun. Sa wakas! Woohoo! Putangina, today is a good day! Today is a good day. Natututo na ang mga tao. Natututo na kayo na hindi pera ay pinaka-importante bagay sa mundo. Today is a good day. Ang ganda nun, brother. Ang ganda nun. Okay, sige, sorry. Na-istorbo kita. Tuloy, brother. Tuloy. So yun, brother, naguguluhan nga kasi talaga ako eh. Kaya, tulad nga na sinabi ni Solomon, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano karami yung pera mo, parang katulad lang rin ng paghahabol sa hangin. So ano yun pa natin yung parang paulit-ulit nga lang yung nangyayari sa mundo. Alam mo, tama. Dali.
Akin muna, attention Pilipinas, bibigyan ko kayo ng isa sa mga pinakamatitinding assignment. Bibigyan ko kayo ng isa sa mga pinakamatitinding assignment. Akin muna, sandali, ang attention. Ang assignment ko sa inyo ito. Hindi na importante kung Muslim ka o Kristyano ka o kahit na ano pa religion mo. Kilikilala naman si Solomon eh. Diba? Na matalinong tao, sige, kunyari, hindi ka naniniwalang siya ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Okay, that's fine. That's okay. Pero basahin mo yung sulat niya, very specifically yung Ecclesiastes. Ang mangangaral. Basahin mo yung sulat niya. Tapos pagkatapos nun, you contemplate in your life. Tapos tignan mo kung ano-ano yung mga walang kakwenta-kwentang bagay na ginagawa mo sa buhay mo. Puta, biglang lawak ngayon yung pananaw mo tungkol sa buhay pag nabasa mo yung sulat ni Solomon. Pilipinas, Brother, ang ganda. basahin mo yung sulat ni Solomon. Ecclesiastes. Huwag nyo kakalimutan, alam naman na ninyo, hula ko lang to, and I may be wrong, pero meron kasi akong nakitang video ni Duterte na sumisigaw siya na Allahu Akbar. So merong possibility si Duterte Muslim, plus isama mo pa, yung bumibira siya nung panahong presidente pa niya, na ganyan ba ika ang Diyos nyo, namamatay? So it sounds to me like Muslim si Duterte. Pero tignan mo, si Duterte mismo, kino-quotation niya yung sinabi ni Solomon, na there is a time for everything. A time to plant and a time to reap. A time to love and a time to take away your love. A time to be born and a time to die. Nabasa ko yun sa Ecclesiastes eh. May panahunan sa bawat bagay sa silong ng kalangitan. Chapter 3. Nabasa ko yun sa Ecclesiastes. Eh kung si Duterte nagbabasa, why not? Ikaw din, paglaanan mo ng konting oras. Paglaanan mo ng konting oras, maikling-maikli lang yung libro ng Ecclesiastes. Kaya mong basahin niya ng isang upuan lang. Isang upuan. Lalawak na ngayon ang buhay mo, lalawak na rin pati yung pananaw mo tungkol sa buhay. Malayo ang mararating mo. Ecclesiastes, basahin ninyo. I strongly suggest, hindi na importante kung ano pa religion mo, basahin nyo Ecclesiastes. Kasi alam nyo naman na nabuhay talaga na totoo si Solomon. At matalinong tao si Solomon at kinukonsulta ng maraming iba't ibang hari sa mundo nung kapanahunang buhay pa siya. Basahin niyo yung sulat ni Solomon, yung Ecclesiastes, you will gain outstanding level of knowledge dun sa kung paano tumatakbo ang buhay in general. In general. Follow-up question, brother. So yun, brother, ginagaya kasi kita, gusto ko yung mayaman na rin ako dito sa lupa. Tapos mayaman pa ako sa kabila. Yun ang pinamagandang successful para sa akin. Araw-araw may spotlight dito tuwing nagla-live ako. Uusog na naman tuloy ako. Minsan nandito ako sa kabilang lamesa, minsan nandun ako sa kabilang lamesa. Kahit saan ako maupo may spotlight tuwing umaga. Hindi ko maintindihan talaga to. Usog ako konti. Kahit saan ako maupo may spotlight sa mukha ko. Kung kukunin po, pwede na po. Anytime po. Sige, go brother. Tuloy. So ayan, brother, sa ngayon siguro yun lang muna kasi hindi ko na isulat yung iba, nalilimutan ko na naman. Isulat kasi, isulat. Kasi nga alam nyo naman pag akit nyo sa live o pag nakita nyo ako personal, intimidating yung mukha ko, yung pagmumukha ko yung may diferensya eh, pati demeanor ko may diferensya eh. So wag nyo na isisi sa sarili nyo yun na nakalimutan ninyo, kasalanan ko yun. Kasalanan ko. Okay ka na, brother? Bali, pwede ba magpa-shoutout, brother? Sige, brother, go. Shoutout ko lang si Janet Biray, kasintahan ko. Okay, brother. Thank you very much. Pwede nyo i-review ito sa Facebook. Pwede nyo ring i-review sa YouTube. Bye-bye. Ingat palagi, brother. Thank you. Sige, bye-bye. Christopherson. Brother, good morning. Taga saan ka? Wala talaga.
maganda itong isang tanong. Habang nag-aantay tayo ng next na akit. Boss, ikaw na maka-Diyos, minumura ni Digong yung Diyos. Ano masasabi mo dun? Parang pinapaboran. Wala naman ako sinabing, minura ni Duterte ang Diyos. Gawin nyo rin yun. Paano pinapaboran sinasabi mo? Mga taon to. I'm coming from the standpoint na minsang panahong presidente ng Pilipinas yung tinutukoy kong tao. Yun. Tapos isa sa mga references niya ay nakasulat sa Ecclesiastes. Hindi yan lahat ng gawing kagaguhan nung dating presidente sinasang-ayunan ko. Ano ba naman kabubuhan naman talaga Pilipinas. Magbanggit ka ng pangalan ng kahit na sinong politiko, may galit na agad sa'yo. Putang ina talaga. Ay, may mga pagkakataon, Marcos naman na nire-reference ko di ba? Ano bang trip nyo? Ang pangit naman ng trip nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Firemaster Ryan. Brother, good morning. Taga saan ka? Good morning. Good morning. Taga saan ka, brother? Nandito ako sa sa Caribbean. Caribbean, gaya pa rin ng dati. Kailan ka ba uuwi? Lagi ka na sa Caribbean. Inaantay ko pa yung end of contract ko, brother. Okay. Sige. Ano tanong mo, brother? Tanong ko lang, brother, paano po ba natin malalaman na napatawad na po tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan? I may be wrong. Maring mali ako. Kapag ka tinulungan ka niya na hindi mo na maulit yung mga kasalanan ginagawa mo. Pag tinulungan ka niyang hindi mo na ulitin yung mga kasalanan na ginagawa mo, napatawad ka. Meron akong isang talatang nabasa na ganyan, nakalimutan ko lang eksaktong talata eh. Pero pansamantala, yun muna yung sagot ko doon. Nakalimutan ko yung talata eh. Hahanapin ko, assignment ko sa inyo, nakalimutan ko. Follow-up question, brother. Last na to, brother. Paano po ba natin malalaman na sa langit talaga yung destination natin pag namatay tayo? In every religion, there is a common denominator. Ano napansin ko, common denominator to. Sobrang daming religion. Diretso. So, sobrang daming religion. Ang nakita kong common denominator, and I may be wrong on this, pero ang sabi, yung paggawa ng mabuti, gagawa mabuti, kapwa-tao, ba? Tapos, idededicate mo yun doon sa Diyos, pero wag mong papakita kahit kanino. Tatago mo lang. Secret lang. Kasi tinan mo, pansinin mo, baliktad ang mga tao eh. Ito napansin ko rin sa mga tao in general. Napansin ko ito sa mga tao. And very specifically sa social media nakikita ko ito. Meron akong swerte, isa sa mga pinakamalalaking swerte ko, I recognize patterns. Nakakakita ako ng mga patterns. Tapos ang isa sa mga nakita ko sa mga patterns ng pagkakamali ng mga tao, pag itinatago mo yung pagkakamali mo, hindi mo inilalabas sa mga tao, tapos ang mga tao ang nakaungkat ng pagkakamali mo, durog ka. Mag-sorry ka, parang halos wala ng bearing at walang merit sa'yo. Wala. Hoping, sana yung pagsusorry mo, man-neutralize yung pagkakamali mo. Sana. Pero, merong kakaibang kapangyarihan ngayon sa social media na napapansin ko eh. Yung pag ikaw na mismo yung umaamin ng sarili mong pagkakamali, tumataas ang tingin sa'yo ng tao. Yun ang napansin ko. Pagka ikaw yung umaamin ng sarili mong pagkakamali, tumataas ang tingin sa'yo ng tao. May hingi ka pa ng dispensa, sabay mo na. Kasi tinan mo, napansin ko yan kay Makagago. Hindi nyo napapansin. Si Makagago, minsan panahon, alam nyo naman na kung anong mga bagsakan niya eh. Diba? Alam niyo na kung ano mga bagsakan ni Makagago dati. Alam niyo yan. Mga kalokohan ni Makagago dati. Nakita niyo na yan. Pati yung pagpapakita niya ng titi. Nakita niyo na yan. Pero, nakita niyo ngayon kung ano yung transition niya. Na siya mismo, sa mga pagkakamali niya, umaamin siya. Nakita niyo? Tapos nakita niyo, ang bango ng pangalan niya. Tapos hindi siya mapulaan ng kahit na sino. Tapos siya na rin mismo naglabas ng sarili niyang baho eh. Diba? Ganon din ako. Yun din napansin ko eh. Gusto ko kasi ako personal, ayokong hindi magtapat sa inyo eh. So ang ginagawa ko ngayon, inilalabas ko yung sarili kong baho. Ako na rin. Ako na.
Ako na naglalabas ng sarili kong kalokohan. Ako na naglalabas ng sarili kong katangahan, sarili kong ka-stupiduhan, sarili kong kabobohan. Ako na naglalabas ng sarili ko. Ano mo? Tulad nun, nakita nyo, di ba? Naalala nyo to? Imposibleng hindi. Sino sa inyo nakakaalala nung nagsisimula pa lang kami ni Gail, tapos nasunog yung taba? Niluluto, nilalagan. Tangina. Chef Anthony ang pinagtawanan ako ron. Hayop, sabi niya, tagal ko ng chef. Ngayon lang ako nakabalitang nasunog yung taba. Nilalaga lang daw yung taba. Paano nangyaring nasunog? May tubig yun. Hindi ka na masunog yung bahay. Alam niyo yan, inamin ko, katangahan ko yung, kabobohan ko yung, ka-stupiduhan ko yun. Kasi maraming tubig, di ba? Punta kami palengke, napatagal kami sa palengke. Pagbalik namin, taka naman, tika na masunog yung bahay Tapos binuhusan ko pang tubig. Taka na, biglang lumaki yung apoy Hindi ka na masunog yung kisame Ay yung ano, tawag yun? Yung hindi bubong. Anong tawag doon? Yung insulation. Sa ibabaw, hindi ka na masunog. Umabot doon yung apoy Taranta ako Pero ako na rin mismo naglabas sa sarili kong kabobohan. Pwede ko itago na lang yun. Pwede naman maggaling-galingan na lang na lahat ng bagay na ginagawa ko tama at walang pumapalpak hanggang kayo makadiscover ng kabobohan ko. Mas okay na sa akin, labas ko na lang yun. Bakit? Yung industriya ng pinasok ko, wala talaga akong malay dito. Alam niyo naman yan, sinabi ko na sa inyo, hindi ako magaling magluto Diba? Pang personal na luto, okay, sige, prito-prito, hotdog, ganun, adobo, sinigang, personal. Laot lang ng bahay. Pero ilalabas sa labas ng bahay, tapos ibebenta pa. Malay ko dyan. Diba? Hindi ko alam yan. Hindi ako marunong magluto ng pang-production. Wala akong malay. Production, meron palang ganun. Pagluluto, production type. Hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Wala akong alam. Dito sa industriya to, wala talaga ako alam dito. At inaamin ko yun sa inyo. Kabobohan ko yan. Bakit? Wala talaga akong alam dito. Diretsahan lang. Wala kang mahahanap na tao na lahat na lang ng bagay alam niya. Wala. Kahit si Solomon umaamin, may mga bagay siyang hindi rin alam. Wala kang mahahanap na tao na lahat ng bagay alam niya. Kaya tingnan mo, pansinin mo, ako rin umaamin din ako kapag hindi ko alam yung sagot. Diretso lang ang sagot ko, hindi ko alam. Tapos papaliwanag ko sa'yo kung bakit hindi ko alam. Ganun. Sa akin, ang bottom line, brother, simple. Hindi ganun kakomplikado ang buhay, lalo na kapag nakalimutan ko na kung ano yung tanong mo. Ano yung tanong mo? Masarap yung point mo. Nag-enjoy kasi ako pag pinapanood ko si NG Sorry nag-enjoy kasi ako pag pinapanood ko si mga gago Sabi ko, takina, yung bunga nga ako katulad nun sa kanya. Hindi ko naman siya kinokopya. Mas matandang vlogger yung kaysa sa akin Pero natutuwa ako pag narinig na napapakinggan ko siya. Sorry. Sige, tuloy. Yung mga ayaw sa kanya, ipagpatawad nyo na lang. Kasi personal na entertainment ko si mga gago Natutuwa ako sa kanya The biggest Tawan-tawa talaga ako ron. Tapos yung pag in-edit niya yung mukha, ang babaw ng kaligayahan ko, sorry. Okay. Ano yung tanong mo, brother? Sorry. Paano mo malalaman na sa langit talaga yung destination mo, brother, pagka namatay ka? Yeah. Ganda rin tanong mo. Okay. Paano mo malalaman pag sa langit yung destination mo? Alam mo, sa akin diretso, I wouldn't know. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong totoong requirement nung gumawa. Basta meron akong nababasa galing sa mga lumang libro. Ang pinaka-common denominator nila, gagawa ka maraming kabutihan sa kapwa-tao, i-dedicate mo sa kanya, tapos ititago mo ng secret. Ang mga tao baliktad. Ang isinisikreto ng mga tao, yung kabobohan, yung katangahan, yung pagkakamali nila. Yung kasalanan nila, isinisikreto nila. Tapos yung mga mabubuting ginagawa nila, inilalabas nila. Gustong-gusto nila, ilalabas nila yung mga mabubuting gawa nila. Pag kumakandidato, namimigay kami ng tulong dito. Ang importante sa amin, makatulong sa kapwa to. Ganyan mga putang Ganyan Palakpakan naman yung mga tanga. Akala nila, totoong tinutulungan sila nang walang kapalit. Bobo, boto kapalit niyan. Boto kapalit niyan. Isipin mo, akala mo, yung mga yan, tutulong, maglalabas ng pera para tumulong sa kapwa-tao. Para anong gagastusin mo yung pera mo tapos hindi mo ipapangalandakan. Diba? Ganyan mga yan Para anong ilalabas mong pera mo na hindi mo bibidyohan. Siyempre, papakita mong nagtatrabaho ka para iboto ng mga tao. Yan naman talaga yun, diba? Pero alam mo, baliktad ang mga tao Baliktad Ito nakita ko yung konsepto na mahal ng mga tao yung mga marunong umamin sa pagkakamali. Yung mga marunong umamin sa pagkakamali, mahal ng mga tao yan. Kasi napakabihira. Ngayon may kakaibang kapangyarihan yung konsepto ng pag-amin sa pagkakamali. Yung ikaw na mismo ang lumapit, para ikaw na mismo maglabas na, alam mo, pasensya ka na, hindi mo alam ito.
Pero nagkamali ako hindi ko sinasadya. Gusto ko lang sanang humingin dispensa sa isang pagkakamali na ikaw mismo hindi mo napansin at hindi mo alam. Pero nagkamali ako, mali ako dito. Sana mapagpasensyahan mo ako kasi ako naman na yung lumapit sa'yo para aminin nagkamali ako eh. Kahit hindi mo alam yun, basta sinasabi ko na sa'yo diretso, mali ako, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. May kakaibang kapangyarihan sa konsepto ng pag-amin sa pagkakamali. May kakaibang kapangyarihan dun. Kesa yung nahanap pa ng mga tao yung pagkukulang mo, nahanap ng mga tao yung pagkakamali mo, ito mas mabigat. Tangina, tinapala mo pa ng kasinungalingan, tas lalo ka na-expose, sumabog ngayon yung apoy. Durug ka. Durug ka. Nahuli ka ng nagsisinungaling o nahuli ka ng gumagawa ng kagaguhan, tatapala mo pa ng kasinungalingan, madudurog ka. Madudurog ka. Hindi maitatama ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Ngayon, that being said, kung babaliktarin mo yung konsepto, kung alam mo na nakapangyarihan ngayon yung pag-amin sa pagkakamali, kahit hindi nalalaman ng kahit na sino na nagkamali ka, then, kapangyarihan din pala yung hindi paglalabas ng kabutihan. Yung kabutihan na ginagawa mo, itatago mo lang. Kayamanan ng puso yan pagdating sa kabilang buhay. Huwag nang maalaman ng iyong kanang kamay ang ginawa ng iyong kaliwa. Pagka maglilimos ka, tago mo. Pagka gagawa ka ng mabuti, tago mo. Pagka gagawa ka ng kahit na anong bagay na alam mong ikakabuti ng kapwa-tao mo, as much as possible you keep it as a treasure inside your heart. Para pagdating mo sa kabilang buhay, may ipipresenta ka. Pero hindi mo na kailangan ipresenta yan. Bakit? Kasi naiinis ang Diyos sa konsepto na kaya mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo para may maipamukha ka sa kanyang ginawa mong mabuti. Hindi, siya na lang ang bahalang tumingin dyan. Siya na lang ang bahalang tumingin dyan. Hindi mo nakikita, diba? Sa Biblia meron ganun eh. Efeso 2:8-9. Hindi yung mga mabubuting gawa ang makakapagligtas. Nakasulat yun, nasa Biblia yun. Hindi mo naman mayaalis yan eh. Pero hindi mo rin naman mayaalis sa Biblia na may mga tinatawag na ang tawag eh gawa ng pananampalataya. Gawa ng pananampalataya. Hindi mo mayaalis, meron yan. Nakasulat sa Biblia yan. Kautusan ni Kristo at saka gawa ng pananampalataya. So ibig sabihin, dapat pala pag gagawa ka, dahil sa pananampalataya kaya mo ginagawa yun. Hindi dahil sa kayabangan para may maipagyabang ka sa Diyos. Kasi kaarogantihan yan sa paningin ng lumalang. Para gumagawa ka ng mabuti, o Diyos, nakita mo, ginawa ko to. Talaga ba? Ganyan ang demeanor mo sa kataas-taasan. E baka kahit presidente, sampaling ka na pagka, alam mo yung gets mo yung ganong konsepto na, ang yabang mo ah. Hindi ka makakapagmataas sa kataas-taasan. Hindi kagana yan. Gumawa ka nga ng mabuti, tinago mo nga sa puso mo, pinapamukha mo naman sa Diyos. Diyos, nako, yung kanina, gumawa naman ako ng mabuti dun. Sana mapuri mo ako, Diyos. Wala ka sa lugar nun. Wala ka talaga sa lugar nun. Diyan sa bagay na yan, sumasang-ayon ako dun sa mga ibang born again na sinasabi na wala raw kwenta yung mga mabubuting gawa. Sinasabi nila, wala raw kwenta mabuting gawa. Wala talagang kwenta yung mabuting gawa pag ipapamukha mo sa Diyos yung kabutihan ng ginawa mo. Anong kalokohan yan? Ano, para ipapahid mo sa Diyos yung ginawa mo na, oh Diyos, gumawa ka ng mabuti ha. Gantihan mo ako dito, payamanin mo ako. Wala talagang kwenta yan. Ang tinatanggap ng Diyos na mabuting gawa, yung mabuting gawa na ang dahilan kung bakit mo ginawa yon dahil sa pananampalataya at sa pag-ibig na sana lang makita niya. Sana makita niya. Pero hindi para ipamukha mo sa kanya. Ano kalokohan yan? Pananampalataya at pag-ibig ang pinaka-importante. Tingnan mo, pansinin mo. It feels good pag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa tapos itinatago mo. Oo, there's some level of, syempre, hindi mo rin mayaalis kasi greedy tayong mga tao eh. There's some level of human inside of us that you feel as if para ma-appreciate tayo ng tao, dapat ilabas ko to sa social media. Pero pigilan mo, urge yan eh. Pigilan mo. Pigilan mo. Para pagdating mo sa dulo, marami kang kayamanan. Yun, natutunan ko. Sa halos lahat ng religion, tignan mo, pare-parehas sinasabi. Gagawa ka mabuti, itatago mo. Tapos dededicate mo sa kanya, wag mong iyayabang. Wag. Wag. Bakit? Kasi ang nagpapakataas, ibinababa. Ang nagpapakababa, itinataas. Basahin mo Quran, ganyan sinasabi. Basahin mo Biblia, ganyan sinasabi. Basahin mo halos lahat ng religion, common denominator yan. Gumawa ka na mabuti, tatago mo lang. Gagawa ka mabuti, tatago mo lang. Gagawa ka mabuti, tatago mo lang. Dedicate mo yan sa kung sino man ang gumawa.
Yun. Yan ang sagot ko nun. Yun ang nakita kong common denominator ng maraming religion. Is that really the way for you to be saved? Or, alam mo yun, to go to heaven? I don't know. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, nakita ko na common denominator yan ng halos lahat ng religion. Yun ang sigurado ko. Nakita ko common denominator yan ng halos lahat ng religion. Yung pananampalataya, yung pag-ibig, yung paggawa ng mabuti. Yun ang nakita kong common denominator. I may be wrong. Maring mali ako. Pero overall, yun ang masasabi ko at you can consider this as a form of opinion. Opinion. Follow-up question, brother. Okay na, brother. Salamat po. Thank you very much, brother. Bye-bye. Sige, brother. Ingat. Bye-bye. Pilipinas, gaya pa rin ng dati. Ipapaalala ko sa inyo, you only get to live once. Minsan ka lang buhay dito sa mundo. You have to make the most out of this finite life that you have here. Ang ibig sabihin nun, as much as you will never know when and how you will die, sulitin mo yung paggawa ng mabuti, hindi yung pagpaparami ng pera. You are welcome to make a living in this life. You are welcome to make money in this life. Pero do not make the same mistake as most of your influencers are doing. Na pinapaikot na lang nila yung buhay nila sa pera. Ingatan mo ang sarili mo, Pilipinas. Ingatan mo ang sarili mo. Daya yan. Daya. Dugas yan. Technically, what you have is a level of power na dahil lang marami kang pera, iniisip mo, sapat ka na. Without considering na hindi mo alam kung hanggang kailan ka. Tapos yung pera mo, pagkamatay mo, mapapasa kanino kaya? At huwag mo kakalimutan, sa mahabang panahon, sa daming lahi na tumindig at bumagsak, common denominator nila, mayaman sila. At common denominator din nilang lahat noon, patay na silang lahat. Paalala ko lang sa'yo, Pilipinas, hindi habang buhay malakas ka. Paalala ko lang sa'yo, Pilipinas, hindi habang buhay may kapangyarihan ka. Hindi habang buhay mayaman ka. At hindi rin habang buhay buhay ka. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.